Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 1. Isang gabi ng mga absurdities. Anastasia, tulong. Nimolestya ako sa club. Ang desperado at walang magawang tunog ng boses ng kanyang matalik na kaibigan ang tanging nasa isip ni Anastasia Tillman habang nagmamadali siyang pumunta sa clubhouse. Room 808. Tumangala si Anastasia sa number plaque sa pinto ng private room. Iyon ang parehong room number na na-text sa kanya ng best friend niyang si Hailey Seymour. Nang hindi na nag-isip pa, pumasok siya sa pintuan upang iligtas ang kanyang kaibigan. Nang bumukas ang pinto sa ilalim ng kanyang kamay, sinalubong siya ng kadiliman sa loob. Biglang may malakas na kamay na pumulupot sa kanyang palso at kinaladkad siya papasok sa madilim na silid, na sinundan ng isang malakas na kalabog ng sumara ang pinto. Hoy, sino ka, at ano ang gusto mo? Napahiyaw si Anastasia, ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid habang pilit na inaalam ang kanyang paligid. Tumahimik ka, at pakikitunguhan kita ng maayos. Ang malalim at namamaos na boses ng isang lalaki ay nagsalita malapit sa kanyang tainga. Sa sumunod na segundo, walang humpay na inihagi si Anastasia sa sopa, at bago pa siya makatayo, isang payat at malakas na katawan ang nagpahiga sa kanya. Napaiyak siya nang mahuli siya ng isang pares ng labi na parang peppermint. Pakiramdam ng lalaking nasa ibabaw niya ay nag-iinit sa paghawak. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang nagpaluha sa kanyang mga mata habang sinusubukan niyang lumaban sa lalaki, ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi tiisin ang bangis ng lalaki. Makalipas ang isang oras, pasuray-suray na lumabas ng silid si Anastasia na mukhang magulo. Naranasan lang niya ang isang bangungot, ngunit hindi iyon nakagambala sa kanyang pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang matalik na kaibigan. Tatawagan na sana niya ang numero ni Hailey nang makita niya ang isang grupo ng mga lalaki at babae na naglalakad palabas sa gilid ng pinto. Sa ilalim ng mga ilaw, agad niyang nakilala ang dalawa sa mga babae sa grupo. Ang isa ay si Hailey, ang kanyang matalik na kaibigan na sumigaw ng tulong sa telepono kanina, at ang isa ay ang kapatid na babae ni Anastasia, si Erica Tillman. Magkatabing naglakad ang dalawang babae na magkadikit ang mga braso, na para bang sila ang pinakamalapit sa magkakaibigan. Ang gulat at galit ay nagbigay kulay sa mga katangian ni Anastasia nang makita niya ang mga ito. Tumigil ka dyan, Hailey. Malakas na tawag niya sa malayo habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao sa tagiliran niya. Nang marinig ito, umikot sina Hailey at Erica para harapin siya. Tumangala si Anastasia sa kanila, namumula ang mukha habang nagtatanong kay Hailey, bakit kayo magsisinungaling sa akin? Napangisi si Hailey, hindi ko kasalanan na palagi kang mapanlinlang, Anastasia. Naging masaya ka ba sa gigolo doon? Tanong ni Erica sa singsong boses, nakangiti ng masama. Noon lang napagtanto ni Anastasia na silang dalawa ang nag-set up sa kanya. Ang kailan isang pinangalagaan niya sa nakalipas na 19 na taon ay isinakripisyo na ngayon para sa kanilang kasuklam-suklam na saya. Kasalukuyan, nagyelo ang mga mata ni Hailey habang namumula, akala mo ba talaga kaibigan mo ako, Anastasia? Naninirahan na ako sa anino mo simula nang magkakilala tayo. Naiinis ako sa iyo, at wala akong ibang gusto kundi ang sirain ang mukha mo. Si Erica, sa kabilang banda, ay mabilis na sumingit sa pamamagitan ng panunuya, I have the proof I need to show that you've been pimping yourself for money at the club. Hindi magtatagal bago ka itapon sa labas ng bahay. Kayong dalawa, galit na galit si Anastasia na umindayog. Ang kanyang katawan ay punit-punit pagkatapos ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, at ang sama-samang bigat ng pagkakanulo ng kanyang kaibigan at ang kalupitan ng kanyang kapatid ay muntik nang magpatambo sa kanya. Tara na, Hailey, ayaw nating makitang may basura, di ba? Habang nakatali ang braso ni Hailey, inakay siya ni Erica patungo sa sports car na ipinarada niya sa gilid ng bangkita. Pagkalipas ng 3 araw, sa Tillman Residence, isang mahinang boses ng lalaki ang sumigaw sa galit, naging escort ka para sa pera dahil lang hindi kita papayagang pumunta sa ibang bansa para sa iyong pag-aaral. Paano ko, Francis Tillman, magkakaroon ng isang walang hiyang anak na katulad mo? Papa, hindi ko po. Hindi mo ginawa, ngunit ginawa mo, Anastasia.
Paano ka makakarating sa gayong walang hiyang haba? Ginutom ka ba namin, o pinag-kate ka namin ng anuman? Hindi ako makapaniwala na ibubugaw mo ang iyong sarili sa mga random na estranghero sa isang maruming clubhouse. Para sa kapakanan mo, sana ay hindi ka nagdala ng anumang sakit sa bahay na ito. Who knows what my daughter and I could have caught from you? Ngini siya ng babae na nakadamit ng mga alahas at magagandang damit mula sa pagkakaupo niya sa sopa. Dad, hindi ko po talaga ginawa. Ako, sinubukan ni Anastasia na ipaliwanag ang sarili. Gayunpaman, ayaw ni Francis na makarinig ng isa pang salita mula sa kanya. He glowered at her maliciously as he snapped, "Still lying to me, I see. Umalis ka sa bahay na ito ngayon din. Hindi ako papayag na nasa ilalim ka ng bubong ko. Walang anak kong babae ang maaaring maging napakawalandiya. Simula ngayon, hindi na kita anak." Samantala, sa paglapag ng hagdanan, pinanood ni Erica ang eksenang ito habang nakasandal siya sa banister na nakasandal ang baba sa kamay. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto sa paraang pinlano niya. Sa loob ng ilang minuto, si Anastasia ay itataboy sa labas ng bahay at gumala-gala na parang isang nakakalungkot na ligaw na mat. Sa ibaba ng sala, natahimik si Anastasia nang makita niya ang dumadagandong at pagkabigo sa mukha ng kanyang ama. Walang sabi-sabi siyang bumangon sa kanyang kinauupuan at umakyat sa hagdan para ayusin ang kanyang mga gamit. Kakaikot pa lang niya sa landing nang harangin siya ni Erica. Habang ang kanyang mga braso ay mayabang na nakakross sa harap ng kanyang dibdib, ang nakababatang babae ay nanunuya, "Umalis ka rito. Huwag magtagal na parang nakakasira ng paningin. Ang bahay na ito ay hindi na magkakaroon ng lugar para sa iyo kailanman." Naikuyom ni Anastasia ang kanyang mga kamao habang kumikinang siya sa nasisiyahang ekspresyon ni Erica. Nang makita ang puot at galit sa mga mata ni Anastasia, yumuko si Erica. "Ano, gusto mo ba akong sampilan o ano?" Ibinaling niya ang kanyang pisngi sa nagngangalit na batang babae at sinabing mapang-asar, "Sige, kung gayon." Walang pigil, ibinaba ni Anastasia ang kanyang kamay sa mukha ni Erica, na nagresulta sa isang malakas na sampal. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Erica. "Sinaktan mo lang ako, nanay, tatay, sinaktan lang ako ni Anastasia." Napaungol siya habang bumababa sa hagdan. Mabilis na hinayla ni Naomi Lowell ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at umiyak sa hagdanan. "How dare you strike my daughter, Anastasia? Anong pinaglalaroan mo?" Sinulyapan ni Francis ang pulang bakas sa pisngi ni Erica, at hindi na siya nadismaya pa sa buhay niya. "Kailan naging napakasuklam ng aking panganay na anak na babae? Tatay, masakit." Humihikbi si Erica habang nakakulong sa mga bisig ng kanyang ama, humihinga ng malalim na parang nasasaktan siya. "Umalis ka rito, Anastasia." Umungol si Francis sa hagdan. Nang may impake na ni Anastasia ang kanyang mga gamit, kinuha ni Anastasia ang kanyang pasaporte at bumaba ng hagdan. Nanlamig ang kanyang puso nang makita kung paano hawak ng kanyang sariling ama si Erica sa mga bisig nito na parang isang bagay na mahalaga. Alam ni Anastasia noon na wala talaga siyang puwang sa puso niya. Narinig lamang ni Francis ang panig ni Erica sa kwento sa halip na tanungin si Anastasia tungkol sa malagim na pangyayaring naranasan niya kagabi. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ginugol niya ang kanyang mga taon sa tahanan na ito na namumuhay tulad ng isang tagalabas, dahil iniuwi ng kanyang ama ang kanyang may bahay at ang kanyang anak sa labas upang bumuo ng isang bagong pamilya. Ang kaawa-awang ina ni Anastasia ay hindi pa nakakaalam tungkol sa extramarital affairs ng kanyang asawa, kahit sa kanyang kamatayan. "Hindi na ako babalik sa lugar na ito kahit kailan." Sa loob ng bahay, pinagmamasdan ni Erica si Anastasia na kinakaladkad ang kanyang malita palabas ng pintuan, at isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sa wakas ay naalis ko na ang walang kwentang eyesore na iyon." Kuwait. Pagkalipas ng 5 taon, may kumatok sa pintuan ng isang apartment sa Dansbury. Pinag-iisipan ng babaeng nakatira sa apartment ang kanyang mga disenyo nang marinig ang katok. Medyo nataranta, lumapit siya sa pinto at malungkot na binuksan ito. Nang makita niya ang dalawang lalaking asyano na nakasot, nagtanong siya sa wikang Chinese, "Sino ang hinahanap mo?" "Ikaw ba si Miss Anastasia Tillman?" tanong ng isa sa dalawang lalaki sa English. "Ako po. At ikaw?" pinindot ni Anastasia. "Tinanong namin na hanapin ka. Ang iyong ina, si Amelia Chapman,
ang nagligtas sa buhay ng ating young master noong araw. Nais kang makita ng matandang ginang na pinaglilingkuran namin. Kumunat ang noo niya dito. Sino ang matandang ginang na pinaglilingkuran mo? Old Madam Presgrave, magalang na sagot ng unang lalaki. Nang marinig ito, naunawaan ni Anastasia kung ano ang nagdala sa mga lalaking ito dito. Ang matandang Madam Presgrave ay ang babae sa likod ng Presgrave Group, ang nangunguna sa conglomerate sa bansa. Ilang taon na ang nakalilipas, ang ina ni Anastasia ay nag-alay ng kanyang buhay para iligtas ang pinakamatandang apo ni Old Madam Presgrave. Nagbigay ito ng malaking pagmamalaki kay Anastasia na isinilang sa isang pulis na may kakayahan at matuwid gaya ni Amelia. I'm sorry, but I don't intention to see her, tiyak na sabi ni Anastasia. May pakiramdam siya na gustong gantihan ng mga Presgrave ang dakilang gawa ni Amelia, ngunit wala siyang planong tanggapin ang anumang kilos nila. Noon lang, isang bata at curious na boses ang tumunog mula sa kung saan sa loob ng apartment, na nagtatanong, "Mommy, sino ito?" "Walang tao," mabilis na sagot ni Anastasia. Pagkatapos, lumingon siya para kausapin ang mga lalaki sa pintuan, paumanhin, ngunit wala talaga ako sa mood para sa mga bisita sa ngayon. With that, sinara niya ang pinto. Samantala, pabalik sa bansa, isang lalaki ang nakaupo sa sopa sa loob ng villa na nakatago sa kalahati ng burol. Natunton mo ba siya? Oo, young Master Elliot. Ang batang babae mula sa clubhouse 5 taon na ang nakalipas ay ibinenta lang ang iyong relo sa segunda manong pamilihan. Hanapin mo siya, sabi ng lalaki sa sopa, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Kabanata 2. Ang nakakahumaling na sarap niya. Ang silid ay naliligo sa mainit na liwanag ng mga ilaw. Ang lalaking nakaupo sa sopa ay walang kapintasan, ang kanyang gwapong mukha ay ang maingat na likhang sining ng langit. Nakasuot siya ng finely tailored suit na nagpatingkad sa kanyang strong silhouette. Sa kasalukuyan, nagyayelo ang mga mata ni Elliot Presgrave habang umuugong sa kanyang isipan ang bakal na boses ng kanyang lola. Elliot, dapat mong kunin si Anastasia Tillman bilang asawa. Siya lang at wala nang iba ang magiging apo ko sa Presgrave family. Sa ngayon, gayunpaman, ang tanging tao na iniisip ni Elliot ay ang babae na kanyang inagaw sa dilim sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Ang nakamamatay na gabing iyon, ang kanyang inumin ay nalagyan ng lasing at ang tanging naalala niya ay kung paanong ang babae ay walang pag-asa na humagulgol habang ito ay humihingi ng awa sa ilalim niya. Nang matapos ang lahat, tinanggal niya ang kanyang relo at idiniin ito sa kamay niya. Pagkatapos ay nahimatay siya sa dilim ng silid na iyon. Fast forward sa 5 taon mamaya, hinahanap niya pa rin siya. Nitong nakaraang linggo lang nang malaman niyang ibinenta nito ang kanyang relo sa segunda manong palengke, ngunit huli na ang balita, dahil iginiit ng kanyang lola na kumuha siya ng ibang babae para mapapangasawa. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone niya. Pinulot niya ito at binati ng masama, "Ano? Young Master Elliot, nahanap na namin ang babae. Ang kanyang pangalan ay Hailey Seymour, at siya ang personal na nagbenta ng relo. Ipadala mo sa akin ang kanyang address, at bibisitahin ko siya," utos ni Elliot habang kumislap ang tuwang-tuwa sa kanyang mga mata. Ang misteryosong babae mula sa gabing iyon ay sa wakas ay nakita na. Kailangan ko siyang mahanap, kahit anong mangyari. Kailangan kong bumawi sa kanya para sa mga bagay na nagawa ko noong gabing iyon. Samantala, nasa women's boutique si Hailey. Siya ay kinuha sa ibabaw ng butik isang maliit na higit sa 1 taon na ang nakalipas, ngunit ang negosyo ay sa patuloy na bumababa. Nagpupumilit na magbayad ng upa, sinubukan niyang makaisip ng mga paraan upang magkamot ng sapat na pera upang maubos. Sa wakas, nagpasya siyang subukang ibenta ang relo na hawak niya, at laking gulat niya, umabot ito ng napakalaki na presyo na 500,000. Ang relo ay hindi sa kanya, sa simula. 5 taon na ang nakalilipas, nakipag-ugnayan sa kanya ang staff ng clubhouse at sinabi sa kanya na nakuha nila ang isang relo mula sa pribadong silid, pagkatapos ay hinimok siya na kunin ito mula sa kanilang nawawala at natagpuang departamento. Pagdating sa club at nakitang ito ay isang designer na relo ng lalaki, inangkin niya ito bilang kanya nang walang kahit isang segundong pag-aalinlangan. Mula noon, ang relo ay nakalagay sa kanyang aparador hanggang sa nagpasya siyang ibenta ito sa segunda manong pamilihan noong nakaraang linggo. Sa pangunguna sa pagbebenta, hindi niya inaasahan na magiging magkano ang halaga ng relo,
ngunit iyon ay bago siya inalok ng kahangahangang 500,000 para dito. Si Hailey ay kumikinang habang nakatitig sa dami ng pera niya sa kanyang account, at masaya niyang naisip sa sarili, I guess I can live comfortably for a while more. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang butik, at mabilis siyang bumangon upang salubungin ang customer. Maligayang pagdating sa. She trailed off then, so stunned that she abandoned the rest of her words. Matangkad at tuwid na tumayo ang lalaking pumasok sa butik niya. Siya ay gwapo na hindi kayang unawain, at dala niya ang isang likas na maharlika. Ilang sandali pa bago natauhan si Hailey bago siya natigilan sa sinabi niya para magtanong, may hinahanap ka ba, sir? Iyon ay isang patas na tanong, kung isasaalang-alang na siya ay nagpapatakbo ng isang butik ng kababaihan. Imposibleng narito ang isang lalaking nakasuot ng pinong handmade suit para mag-browse sa mga damit at iba pa. Siya ay mukhang nakatayo sa 6 na talampakan 2, at hindi nagkakamali ang nangingibabaw na gilid ng kanyang presensya. Hailey Seymour, tanong ni Elliot habang nakatitig sa kanya ang singkit nitong mga mata. Hinanap niya ang mukha nito, pilit na hinahanap ang bakas ng babae 5 taon na ang nakakaraan. Oo, ako yon. At ikaw ay, hindi niya lubos na natapos ang kanyang mga salita. Ang kanyang faculty of speech ay nagkakagulo sa ilalim ng nagbabagang tingin ng lalaki. Nang marinig ang sagot niya, dumukot ang lalaki sa kanyang bulsa at naglabas ng relong panlalaki sa kanyang harapan, pagkatapos ay nagtanong sa malalim at umaalingaw-ngaw na boses, nasa iyo na ba ang relong ito sa lahat ng mga taon na ito? Napatingin si Hailey sa relo at agad na naramdaman ang pag-urong sa sarili. Napakurap-kurap siya, nauuto siya, oo, ang relo ay, akin. At ikaw ang babae mula sa Abyss Club 5 taon na ang nakakaraan. Yung nasa room 808. Pinindot ni Elliot, matamang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya habang nag-iisip, could she really be the girl from that night? Ang mga gulong sa isip ni Hailey ay nagsimulang umikot ng galit. Room 808 mula 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ba iyon ang kwarto kung saan kami ni Erica ang naglagay kay Anastasia? Bakit ako tinatanong ng lalaking ito tungkol sa pangyayaring iyon? Nang hindi masyadong nag-iisip tungkol dito, diretsyong sumagot siya, syempre, ako iyon. Panatilihin ang relo na ito mula ngayon, at huwag mo nang subukang isangla itong muli. I'll make it up to you for what happened that night, sabi nito sabay abot ng relo sa kanya. Ako si Elliot Presgrave. Tandaan mo ang pangalan ko ha. Gulat na napatingin sa kanya si Hailey. Elliot Presgrave, as in, ang tagapagmana ng Presgrave Corporation, ang nangungunang conglomerate. Ikaw si Elliot Presgrave. Tanong niya, sa sobrang kaba ay baka matamba siya. Inabot ng lalaking katabi ni Elliot ang isang name card at sumingit, Miss Seymour, ito po ang name card ng ating young master. Maaari mo siyang hanapin kung kailangan mo ng tulong niya sa anumang paraan. Kinuha niya ang card gamit ang isang nanginginig na kamay, at nang makita niya ang nakapangingilabot na pangalan na naka-emboss sa gintong stationery, halos lumipad ang kanyang puso palabas sa kanyang dibdib. Kaya't ang lalaking natulog kay Anastasia 5 taon na ang nakalilipas ay hindi ang lalaking escort na inayos namin para sa kanya, ngunit ang magandang espesimen na ito na nagkataong tagapagmana ng kapalaran ng pamilya ng Presgraves. Nang mamulat siya, inabot ni Hailey at hinawakan ang braso ni Elliot. Pagkatapos ay pinilit na tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata habang siya ay napahamak. Kailangan mong managot, Elliot. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan at na-trauma pagkatapos ng gabing iyon? Dahil doon, tumingin siya sa ibaba at umiyak ng mga luha ng buwaya, humihikbi ng malungkot na parang siya ang nilabag 5 taon na ang nakakaraan. Isa lang ang nasa isip niya ngayon, ang pumasok sa sapatos ni Anastasia at angkinan ang papel ng biktima mula sa nakamamatay na gabing iyon. Siya ay nakatakda sa pagkakaroon ng responsibilidad ni Elliot upang makakuha siya ng higit pang mga benepisyo mula dito. Sa huli, umaasa siyang pakasalan ang lalaki at maging Mrs. Presgrave. Don't worry, I promise to take responsibility, mataimtim na sabi ng lalaki, ang kanyang husky voice steady and assuring. Miss Seymour, inayos ni Young Master Elliot ang isang villa para sa iyo, at maaari kang lumipat anumang oras. Siya na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo mula ngayon. Ang personal na katulong ni Elliot, si Ray Osborne, ay tumulong ng matulungin.
Biglang nagningning ang mga mata ni Hailey. Tuwang-tuwa siya kaya nahimate siya. Isang mundo ng kayamanan at kaakit-akit ay malapit nang mapasakamay ko. May mga bagay na dapat kong asikasuhin, kaya aalis na ako, sabi ni Elliot, pagkatapos na tumingin kay Hailey, tumalikod siya para umalis. Nang sumara ang pinto sa likod niya, mahigpit na hinawakan ni Hailey ang relo. Sobrang na-overwhelm siya sa hindi inaasahang pangyayari kaya napaiyak siya. Magiging mayaman ako. Mayaman. Habang ipinagdiwang niya ang windfall, natagpuan niya ang kanyang sarili na umaasa na si Anastasia ay namatay sa loob ng huling 5 taon upang hindi siya lumitaw ng wala saan tulad ng roadkill. Sa understated luxury ride, naupo si Elliot sa backseat habang nakapikit. Si Hailey ba talaga ang babaeng 5 years ago? Bakit parang iba siya? O binago siya ng 5 taon? Ang mga orange na sinag ng papalubog na araw ay tumama sa bintana ng kotse at nilalaro ang mga pin-8 na katangian ng lalaki. Napakagwapo niya na mahirap paniwalaan na hindi siya isang mahalagang piraso ng sining na pag-aari sa isang museo, walang sino man ang maaaring gayahin ang gayong magagandang hitsura. Siya ang tunay na kahalili ng Presgrave Group. Kinuha niya ang reins 5 taon na ang nakakaraan at inilunsad ang conglomerate sa mga bagong taas, kaya't ito ay nakoronahan sa unang lugar sa mga nangungunang kumpanya sa mundo. Sa nakamamatay na gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas, naranasan niya ang una at tanging pagbagsak sa kanyang buhay. Ang isa sa kanyang mga karibal ay nag-spike ng kanyang inumin sa pag-asang manipulahin siya upang sirain ang kanyang sariling reputasyon. Nailigtas ni Elliot ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtakbo sa pribadong silid, ngunit nang ang epekto ng droga ay nasa kasagsagan nito, isang random na babae ang sumugod at pinaginhawa siya sa kanyang suliranin. Simula noon, ang katotohanan na siya ay nagnanais lamang at kinuha ang kainosentehan ng isang batang babae ay nagpapabigat sa kanyang konsensya. Natitiyak niyang malinis siya hanggang sa gabing iyon, dahil nang magising siya pagkatapos ng gawain, nakita niya sa ilalim ng mga ilaw ng pribadong silid ang mga bakas ng dugo na nabahiran sa sopa. Habang iniisip niya ang nagkalat na gulo sa pribadong silid na kasunod ng kanyang maling gawain, tumigil siya sa pagdududa sa pagkakakilanlan ni Hailey at sa kanyang impresyon sa kanya. Kailangan kong managot sa ginawa ko sa kanya. Habang nangyayari ito, si Anastasia ay nasa kanyang apartment sa isang lugar sa ibang bansa habang sinabi niya sa telepono, "Got it. Bigyan mo ako ng 3 araw na top para makabalik sa bansa at maghanda para sa kompetisyon." "Mommy, babalik na ba tayo?" Isang maliit na figure ang gumala sa gilid niya. Nakasuot siya ng blue checkered shirt at isang pares ng maong shorts. Ang kanyang mga tampok ay maislan na pin-8, kahit na parang bata. 4 lang siya o higit pa, ngunit may hindi mapag-aalinlangan ng kagandahan at kakisigan sa kanyang mga galaw. Ngumiti si Anastasia at tumanggo. "Gusto mo bang bumalik sa akin?" Kabanata 3. Pagtanggi sa kanilang pabor. "Oo naman. Pupunta ako kahit saan ka magpunta, Mommy." Ang maliit na lalaki ay nagniningning, ang kanyang malalaking mata ay parang kumikislap na mga onyx habang ang mga ito ay lumiliko sa gasuklay na buwan. Hindi maiwasan ni Anastasia na isipin kung gaano kaganda ang bata. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang munting mukha, nakaramdam siya ng matinding ginhawa at pasasalamat, na para bang patuloy na namamangha kung paano niya naipanganak ang isang kaibig-ibig na maliit. "Well, then, we best pack our things now. Aalis tayo bukas ng hapon papuntang airport." "Okay." Isang mariing tango ang ibinigay ng maliit, pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid upang mag-impake ng kanyang mga gamit para sa paglalakbay. Napabuntong hininga si Anastasia. Naninirahan siya sa ibang bansa simula nang palayasin siya ng kanyang ama 5 taon na ang nakararaan. Ito ay hindi gaanong hindi niya gustong umuwi dahil wala siyang lugar dito. Hindi man lang niya sinabi sa kanyang ama matapos niyang may hatid ang kanyang anak habang nasa ibang bansa, at ngayong babalik na siya sa kanyang sariling bayan para sa kanyang trabaho at karera, napagpasyahan niyang makita ang matanda. Siya pa rin ang kanyang ama, kung tutuusin. Pagkalipas ng 3 araw, gabi na sa International Airport ng Iwil ni Anastasia ang baggage cart pasulong. Nakaupo ang kanyang anak sa ibabaw ng malaking malite sa kariton, at nagtataka siyang tumingin sa paligid. Ang lahat ng tungkol sa tinubuang bayan ni Anastasia ay tila nakapukaw ng kanyang interes, at may kakaibang kinang sa kanyang kumikinang na mga mata. Kasalukuyan, kalalabas lang ni Anastasia sa arrival hall ng 2 lalaking nakasuot ang lumapit sa kanya,
Pagkatapos ay magalang na bumati, Miss Tillman, pinadala kami dito ni Old Madam Presgrave, na naghanda ng masasakyan para sa iyo sa labas lang ng pasukan. Kung pakiusap, kumurap-kurap siya sa kanila at sinabing napakagalang, pinasasalamatan ko ang mabait na kilos ng mga Presgrave, ngunit hindi ko na kailangan pang sumakay, salamat. Miss Presgrave, talagang gustong makita ka ng matandang ginang, magalang na sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Alam ni Anastasia na walang masamang hangarin si Old Madam Presgrave, ngunit wala talaga siyang planong tanggapin ang mabait na pabor ng matandang ginang. Pakisabi kay Old Madam Presgrave na tungkulin ng aking ina na iligtas ang iba, at hindi na kailangang bayaran ang gawa, kahit na hindi sa akin. Dahil doon, pinalampas niya ang dalawang lalaki, tinulak ang kariton patungo sa labasan. Inilabas ng isa sa mga lalaki ang kanyang telepono at masunuring sinabi, "Young Master Elliot, tinanggihan ni Miss Tillman ang aming alok na kunin siya." Sa kasalukuyan, tatlong kumikinang na itim na Rolls-Royce na may matingkad na kulay na mga bintana na humadlang sa pagsisikap ng sinuman na sumilip sa loob ay nakaparada sa pasukan ng paliparan. May isang lalaking nakaupo sa backseat ng Rolls-Royce sa gitna ng fleet na nanatili ang kanyang tingin sa mga pintuan ng airport, at nakita niya ang isang batang babae na itinutulak ang kanyang cart sa kanila nang itabi niya ang kanyang telepono. Naka-white blouse at plain jeans ang babae. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang batok, na nagpapakita ng isang maselang at magandang mukha. Ang kanyang balat ay alabastro, at ang kanyang kilos ay medyo maluwag habang minamaniobra niya ang kariton. Walang alinlangan, ang kanyang presensya sa gitna ng karamihan ay nakakasilaw. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Elliot ay nahadyap ng isang bagay, o sa halip, isang tao ang batang lalaki na tumalon mula sa kariton ng babae. Mukha siyang nasa 4 o 5 taong gulang, at nakasuot siya ng kulay abo na sweater na may joggers, ang makapal at malambot niyang buhok ay nakahampas sa kanyang noo. Maaaring siya ay bata pa, ngunit ang kanyang mga tampok ay makinis na pinate, na ginagawa siyang mas kaibig-ibig. Sa sandaling iyon, yumuko si Anastasia at tinulungan ang maliit na ituwid ang kanyang damit, hindi nagkakamali ang maamo at mapagbigay na tingin sa kanyang mga mata. Sino ang bata? May asawa na ba si Anastasia? Kung oo, hindi ko na siya kailangang pakasalan para lang matupad ang gusto ni Lola. Dahil doon, pinagmamasdan ni Elliot ang taxi na sina Anastasia at ang inaakalang anak niya. Hindi nagtagal, umalis na rin ang kanyang fleet. Bahagya pa silang nakakalayo nang tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ang caller ID at binati, "Hey, Hailey. Elliot, kailan mo ako pupuntahan? Namiss kita." Nanginginig ang mahinang boses ni Hailey sa kabilang linya. "Medyo naging abala ako kamakailan, ngunit makikita-kita sa sandaling malaya ako," sagot niya, ang bass sa kanyang boses. "Pangako," masungit na tanong ni Hailey. "Oo," sagot niya na may pilit na pasensya. Samantala, sa Presgrave Residence, isang silver-haired old na babae ang nakaupo sa sopa at humihigop ng kanyang tiyan nang marinig niya ang pinakabagong natuklasan ng kanyang mga subordinate. Tumangala siya sa gulat habang nagtatanong, "Ano? May anak si Anastasia? May asawa na ba siya?" Ayon sa aming pagsisiyasat, ang ama ng bata ay hindi nagpakita, kaya ipinapalagay namin na siya ay nagkaroon ng anak sa labas ng kasal. Oh, ang kawawang mahal. Upang maging isang nag-iisang ina sa murang edad, napabuntong hininga si Harriet Presgrave, kung hindi man mas kilala bilang Old Madam Presgrave. Nakaramdam siya ng guilt habang iniisip ang matapang na babaeng pulis na namatay matapos magtamo ng 18 saksak mula sa ruffian na nagbanta na sasaktan si Elliot noong mga nakaraang taon. Naiiyak na lamang siya dito ng isang matikas at matayog na figure ang pumasok sa sala. Si Elliot iyon, at nakabalik na siya mula sa airport. "Halika rito, Elliot," sabi ni Harriet habang sinenyasan ang kanyang apo. Agad na umupo si Elliot sa tabi niya at nagsimulang magsabi, "Lola, patuloy na tinatanggihan ni Anastasia ang aming alok, kaya siguro ako. Nalaman ko lang na si Miss Tillman ay isang single mother na may anak sa labas ng kasal. Dapat mong alagaan ang kawawang mag-ina, si Elliot. Ito ay iyong tungkulin." Nakanganga si Elliot sa matandang babae, natigilan sa mungkahi nito. Akala niya ay susuko na siya sa bagay na iyon, ngunit sa nangyari, mas lalo siyang naging determinado na harapin ito. "Lola, hindi ko na siya kailangang pakasalan.
We could always use some other way to repay her mother's kind deeds and make it up to her, mahinahon niyang tugon, umaasang makikita ng kanyang lola ang kahulugan. Gayunpaman, sa sandaling marinig ito ni Harriet, tinapunan niya ito ng malamig na tingin at sinabing, hindi mangyayari iyon. Dapat mong pakasalan si Anastasia at protektahan siya at alagaan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kumunat ang noo ni Elliot. Hindi niya akalain na may magandang magmumula sa walang pag-ibig na pag-aasawa, ngunit hindi man lang niya maitanggi ang suhestyon ng kanyang lola dahil nakatakda na itong suklian ang sakripisyong ginawa ng ina ni Anastasia noong mga nakaraang taon. Hindi mo maisip kung ilang saksak ang natamo ni Officer Amelia Chapman para lang protektahan ka. Ang dami ng dugo, ang kakilakilabot na katangian ng krimen. Malungkot ang mga mata ni Harriet habang sinasabi ito. Pagkatapos, tumangala siya at tinitigan ang kanyang apo, itinuro, ang pag-aalaga sa kanyang anak ay ang pinakamaliit na magagawa mo. Hindi mo kailanman mababayaran ang walang pag-iimbot na gawa ng opisyal, kahit na pangalagaan mo si Anastasia ng walang hanggan. Tahimik na tumanggo si Elliot. Sige, kukunin ko na siyang asawa. Pero may isa pang babae na hindi niya kayang bitawan, na kailangan din niyang tumbasan. Sabi nga, wala pa siyang planong sabihin kay Harriet ang tungkol dito, at alam niyang kahit sabihin pa nito sa kanya, hindi nito mapipigilan siya na pilitin siyang pakasalan si Anastasia. May anak si Anastasia, sabi niya. Nag-backfire iyon sa kanya dahil mukhang natuwa si Harriet sa balita. Tama iyan. Ito ay isang maliit na batang lalaki, marahil mga 3 o 4 na taong gulang. Hindi ako makapaniwalang iniwan na lang sila ng isang bastos. Makinig ka sa akin, Elliot, don't you dare snub that child, naiintindihan ba iyon? Halos hindi makapaniwala si Elliot dito. Tinitigan niya ang kanyang lola, natigilan habang iniisip, is this some kind of a buy one free one deal? Ang Bergua Jewelry Atelier ay isang luma at kilalang establishmento na nakuha ng superior ni Anastasia. Upang mapalago ang tatak, si Anastasia, bilang punong taga-disenyo para sa Queen's Rose QR Diamond Global, ay inilipat pabalik sa kanyang tinubuang bayan upang magtrabaho sa pag-iba-iba ng Bergua. Sa pamamagitan ng mga pagsasaayos na ginawa ng Bergua, si Anastasia ay inilagay sa isang apartment. Nagpatuloy siya sa pagdekorasyon at pag-aayos ng kanyang bagong tirahan habang natutulog ang kanyang anak, at sa loob ng 2 oras, ang apartment ay ginawang perpektong maaliwalas na pugad para sa mag-inang duo. Siya ay pagod na pagod, ngunit wala siyang ganang pumasok sa maghapon habang pinagmamasdan niya ang kaibig-ibig na natutulog na profile ng kanyang anak. Ano man ang nangyari sa lungsod na ito 5 taon na ang nakakaraan ay nagmumulto pa rin sa kanya at nagpakulo sa kanyang tiyan. Ang pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan, ang kasamaan ng kanyang kapatid na babae, at ang ultimatum ng kanyang ama na nagresulta sa kanyang pagkakatapon ay parang mga sugat na napakalalim para gumaling. Ito ay isang himala sa lahat na siya ay nakaligtas sa nakalipas na 5 taon. Kinailangan niyang balansehin ang pagpapalaki sa kanyang anak bilang nag-iisang ina at pagkuha ng mga kurso sa disenyo, at sa huling bahagi ng 5 taon, dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan at naging punong taga-disenyo. Nagsumikap siya ng mas mahirap kaysa sa iba, at tiyak na ipinagkaloob sa kanya ng langit ang suntok ng swerte na kailangan niya upang marating kung nasaan siya ngayon. Sa ngayon, mayroon siyang ipon, ang kanyang anak, at isang trabaho na nagpapahintulot sa kanyang kalayaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ang numero ng kanyang ama. Ilang beses niyang naisip ang tawagan siya, ngunit may nag-alinlangan sa kanya. 5 taon na ang nakalipas. Iniisip ko kung galit pa rin siya sa akin. Pagkatapos, bumantong hininga siya. Kalimutan mo na. Kabanata 4. Hindi kailangan ng iba para buhayin ang aking anak. Sa QR International Group, isang misteryosong acquisition team ang nakikipag-usap sa may-ari na si Jack sa conference room. Sa wakas ay pinirmahan ng huli ang kontrata ng pagkuha sa presyong 10 bilyon. Sa ngayon, walang nakakaalam na ang boss ng QR International Group ay pinalitan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumabas ng acquisition meeting room ay kinuha ang kanyang telepono at nagulat sa lalaki sa kabilang dulo, na nagsasabing, "Young Master Elliot, ang pagkuha ay matagumpay na natapos, at ikaw ay naging presidente ng QR International Jewelry Group." Nakuha ko na, mahinang tugon ng lalaki sa kabilang dulo.
Upang matupad ang kanyang pangako sa kanyang lola na ituloy si Anastasia, gumastos si Elliot ng 10 bilyon para makuha ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Tanging si Anastasia lamang ang maaaring tumanggi sa proposal ng kasal, kaya sa proseso, kailangan niyang ipakita sa kanyang lola ang kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi alam kung mapapangasawa niya si Anastasia sa huli. Umaasa si Elliot na tatanggihan siya ni Anastasia. Pagkatapos ng lahat, ang bawat mabuting pag-aasawa ay kailangang batay sa isang pundasyon ng kapwa-emosyonal na interes. Kung hindi, magiging walang kabuluhan ang mamuhay ng magkasama ng walang anumang pag-ibig sa relasyon. Sa puntong ito, hindi alam ni Anastasia na nagbago na ang kanyang amo. Sa sumunod na mga araw, nakakita siya ng pribadong kindergarten para sa kanyang anak sa malapit at ipinadala ang kanyang anak doon upang malaya siyang magtrabaho. Interesado ang batang lalaki sa bagong paaralan, kaya bitbit ang isang bag sa kanyang likod, hinawakan niya ang kamay ng guro at lumaktaw sa silid-aralan. Anak mo ba yan? Ang gwapo niya. I've never seen such a good-looking boy, gulat na komento ng isang ina. Itinikom ni Anastasia ang kanyang mga labi at ngumiti, natural na masaya siya bilang ina kapag may pumuri sa kagwapuhan ng kanyang anak. Sa Burgwa, dumating si Anastasia upang magtrabaho sa kanyang unang araw. Bilang isang taga-disenyo na ipinadala ng Departamento ng Disenyo, nasiyahan siya sa maraming perks. Halimbawa, mayroon siyang dedikadong opisina at may kakayahan siyang katulong. Bukod dito, nagdisenyo lamang siya ng mga custom na disenyo na eksklusibo para sa ilang piling at hindi para sa masa. Isa rin ito sa mga natatanging selling point ng QR International Group, bawat customer ay magkakaroon ng natatanging panghabang buhay na serbisyo sa pag-customize. Ang katulong ni Anastasia ay tinawag na Grace Ellis. Siya ay isang bata, masigla, matalino, at may kakayahang babae. Anastasia, ang kape mo. Dinala ni Grace ang kape. Salamat. Tumanggaw si Anastasia. Wala pang 2 minuto, kumatok ulit si Grace sa pinto. Anastasia, sinabi ng manager na ang pagpupulong ay gaganapin sa 3 p.m., at ang boss mismo ay naroroon, kaya maghanda. Sa ganap na 3 p.m., umupo si Anastasia sa kanyang upuan sa loob ng meeting room. Maraming mahahalagang miyembro ng Burgwa sa silid, kaya tila ito ay isang malaking pulong ng kumpanya. Habang sinusuri ito ni Anastasia, hindi sinasadyang nakilala niya ang isang pares ng matatalim na mata na pagmamay-ari ng isang sexing babae sa edad na 20. Ang kanyang name tag ay nakasulat, Chief Designer Alice. Naintindihan naman agad ni Anastasia. Ang pagiging isang taga-disenyo ay siguradong napakakompetensya. Sa makatuwid, walang mga tinatawag na kaibigan sa industriyang ito kundi mga karibal lamang sa kompetisyon. Dahil nalipat siya pabalik mula sa ibang bansa, normal na sa kanya ang hindi niya gusto ng iba. Sa mga oras na ito, may mga yabag na nagmumula sa labas ng pinto, na para bang may mga taong dumarating. Pagkatapos ay itinulak ang pinto ng conference room, at ang unang pumasok ay isang matangkad na lalaki na may tuwid na figurine na nakasuot ng maayos na suot. Mayroon siyang angular features at naglabas ng malakas na aura. Pagkapasok niya ay pumunta siya sa main chair at umupo. Nang hindi na kailangang magsalita, ipinakilala ng kanyang maringal na aura ang kanyang makapangyarihang pagkakakilanlan sa lahat. Nang makita siya ng lahat, biglang tumahimik sa ibaba ng stage. Bakit iba ang Big Boss ngayon? Nagulat at nasasabik lahat ang mga babaeng designer sa audience nang makaramdam sila ng mga paro-paro sa kanilang sikmura nang mapatingin sila sa gwapong lalaki. Si Anastasia naman, nagulat din siya. Hindi ba ang amo ng Burgwa ay nasa unang bahagi ng edad 50? Bakit napakabata ng lalaking ito? Sa oras na ito, bahagyang umubo ang vice-presidente ng kumpanya na si Larry Young. Hayaan mong ipakilala ko kayong lahat kay Mr. Elliot Presgrave. Siya na ngayon ang CEO at chairman ng QR International Group. Mula ngayon, sakupin niya ang lahat ng mga gawain ng Burgwa. Lahat, mangyaring bigyan siya ng mainit na pagtanggap. Biglang bumantong hininga ang mga manonood. Elliot Presgrave. Bumili siya ng QR Jewelry Group. Habang ang iba ay hingal na hingal sa gulat at pagkalito, agad na iniangat ni Anastasia ang kanyang ulo at tinitigan ang lalaking pinag-uusapan, na nagkataong nakatingin din sa kanya. Si Elliot ay may isang pares ng napakalalim na mga mata na kasing talas ng sa isang agila, kaya ang iba ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan siya. Gayunpaman,
May lakas ng loob si Anastasia, at malamang nahulaan niya kung bakit lumitaw ang lalaking ito dito. Hindi kaya hanggat hindi ko tinatanggap ang kabayaran ng Presgrave family, patuloy silang magpapakita sa paligid ko. Hindi ba ako naging malinaw sa sarili ko? Simulan na natin ang meeting. You will preside over the meeting, binawi ni Elliot ang tingin at sinabi sa katabi niyang si Larry. Tuwang-tuwa ang mga babaeng naruroon kaya nagniningning ang kanilang mga tingin. Ang nilalaman ng pagpupulong ay hindi mahalaga, dahil nakatitig lang sila kay Elliot nang may pagkaakit. Ang lalaking ito ay tunay na naglabas ng walang kapantay na kataasan mula ulo hanggang paa, at siya ay napakayaman din. Kaya, siya ang lalaking pinangarap ng bawat babae sa bansa na pakasalan. Hindi rin pinakinggan ni Anastasia ang nilalaman ng pagpupulong dahil siya ay absent-minded. Nang tumangala siya paminsan-minsan ay nakita niyang nakatingin sa kanya ang lalaki kaya hindi siya komportable. Hindi nagtagal, natuklasan ito ng lahat ng tao sa pulong. Bakit si Elliot lang ang nakatitig kay Anastasia? Dahil babata pa siya at maganda. Kaagad, lahat ng babae ay naninibugho sa kanya. Tila nagalit sila sa espesyal na pagtrato ni Elliot sa kanya. Gustong sumigaw ni Anastasia at pigilan si Elliot na tumingin sa kanya. Gayunpaman, tiniis niya pa rin ito. Gusto lang niyang tapusin ang pulong at umalis, at ayaw na niyang manatili sa kumpanyang ito, ngunit nang maalala niyang kakapirma pa lang niya ng 5 taong kontrata, nawalan siya ng masabi. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin sa wakas ang pagpupulong. Si Anastasia ang unang nagmamadaling lumabas ng conference room. Bumalik siya sa opisina na nabalisa. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Sa sandaling lumingon siya, tinulak ni Elliot ang pinto at pumasok. Kaagad, sinaman niya ito ng tingin, nakaramdam ng inis sa presensya nito. May kailangan ka ba, President Presgrave? Umupo si Anastasia sa kanyang upuan, na tila medyo naiinip, at hindi siya binigyan ng paggalang na dapat ibigay ng isa sa kanilang amo. Nang marinig iyon, hinayla ni Elliot ang upuan sa tapat ng kanyang mesa at matikas na umupo na may hangin ng pagmamataas at superiority. Pagkatapos, malamig niyang sinabi sa magnetic voice, Miss Tillman, let's talk. Trabaho ba ang pinag-uusapan natin? Nakataas na kilay na tanong ni Anastasia. Dapat mong malaman na ako ay kinidnap noong ako ay 5 taong gulang. Ang iyong ina ang nagbigay ng kanyang buhay upang iligtas ako, at ako ay nakaligtas. Para dito, ang Presgrave family ay walang hanggang pasasalamat at nais na gantihan ka. Magsabi ka lang, at susubukan kong tugunan ang iyong mga kahilingan. Kalmadong tumingin sa kanya si Elliot habang ipinapahayag ang kanyang iniisip. Sure enough, ginagawa niya ito para lang makaganti sa yumao kong ina. Hindi na kailangan. Iniligtas ka ng nanay ko dahil responsibilidad niya ito bilang opisyal. Hindi mo ako kailangang bayaran, at hindi ko ito tatanggapin. Mariing tumanggi si Anastasia. Balita ko may anak ka na. Kung gusto mo, kaya ko siyang palakihin kasama mo at alagaan. Nagmungkahi si Elliot na singkit ang mga mata. Biglang nagangat ng ulo si Anastasia para tingnan ang lalaking katapat niya, at sa pagkakataong ito, may biglang pumasok sa isip niya. Naisip niya nga saglit na kamukha ng lalaking ito ang kanyang anak. Magkatulad ang kanilang mukha, mata, ugali, at maging ang kanilang buhok. Kakaiba, hindi ko kailangan ng ibang tao para palakihin ang anak ko para sa akin. Muling tumanggi si Anastasia. Kabanata 5, siya ang kanyang boss. Gusto ng lola ko na pakasalan kita, pagkatapos ay alagaan ka at ang mga anak mo habang buhay. Payag ka bang pakasalan ako? Prangkang sabi ni Elliot, bagamat ang pinag-uusapan niya ay kasal, ang kanyang tingin ay walang pakialam, parang binabalikan lang niya ang isang responsibilidad. Biglang naaliw si Anastasia, hinaplos ni Anastasia ang kanyang mahabang buhok at tumingin sa lalaking kaharap. Tingnan mo akong mabuti, mukha ba akong yung tipong hindi na makapag-asawa? Napakaganda niya. Sa katunayan, ito ay hindi isang labis na pahayag upang sabihin na siya ay ganap na nakamamanghang. Miss Tillman, ayaw mo bang pakasalan ako? Kinagat ni Elliot ang gilid ng kanyang bibig at tahimik na nakahinga ng maluwag. Bagaman makapangyarihan ka at gwapo, wala akong pakialam sa iyo, sagot ni Anastasia na buong kumpiyansa. Bakas sa gwapong mukha ni Elliot ang bahagyang pagkagulat. Tila hindi siya kaakit-akit sa babaeng ito. Oh well,
Iyon ang eksaktong resulta na gusto ko, gayunpaman. Gaya ng gusto niya, hindi sila naaakit sa isa't isa. Sana mabisita mo ng personal ang lola ko, Miss Tillman. Kung tutuusin, ang babaeng ito lang ang makakaila sa kagustuhan ng kanyang lola dahil, sa puso niya, may pananagutan din siya sa ibang babae. Nagmuni-muni si Anastasia ng ilang segundo, pagkatapos ay nagtanong na may singkit na mga mata, nakuha mo ba talaga ang QR International Group? Mula ngayon, ako na ang magiging boss mo, kaya huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Ipinahayag ni Elliot na kahit hindi niya ito mapapangasawa, aalagaan niya ito sa trabaho. Nang marinig iyon, napakurap si Anastasia. Sige, gawin natin yan. Palm, Pangulong Presgrave. Nagulat ulit si Elliot sa sinabi niya. Kailanman ay hindi siya pinapansin ng isang babae ng tahasan. Kaya, tumayo si Elliot at umalis. Pagkatapos niyang gawin, nagpakawala ng maliit na buntong hininga si Anastasia. Biglang kumatok si Grace sa pinto at nagtanong. Anastasia, ano ang sinasabi mo kay President Presgrave? Mahal na mahal ka ba niya? Sino nagsabi niyan? Sinasabi ng lahat na tinatitigan kanya sa conference room, sabi ni Grace kay Anastasia sa kasalukuyang makatas na chismis. Nang marinig iyon ni Anastasia ay nainis siya. Mukhang nanggugulo si Elliot sa trabaho niya. Bilang isang boss, dapat siyang maging isang mabuting amo. Magtatrabaho lang siya sa ilalim niya, at hindi siya dapat magpakita sa harap niya sa hinaharap. Nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window, kinuha ni Anastasia ang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Hello, maaari ko bang malaman kung sino ito? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang dulo. Uminit ang ilong ni Anastasia nang tumawag siya sa kabilang banda. Tay, ako po. Ako si Anastasia. Anastasia, ikaw. Saan ka nagpunta sa nakalipas na 5 taon? Hindi kita mahanap, nagulat si Francis. Ngayong konektado na ang mag-ama, paano magtatagal ang anumang puot? Napuno ng luha ang mga mata ni Anastasia habang sinabi niya. Itay, pasensya na. I have lived abroad for all these years, and now I'm back to work in the country. Okay, basta babalik ka. Kailan ka uuwi? Uuwi ako sa loob ng 2 araw. Okay. Basta healthy at safe ka. Kasalanan ko ito. Dapat hindi kita pinaalis. Kalimutan na natin ang nakaraan. Inalo siya ni Anastasia. Naranasan na niya ang lahat ng paghihirap, at ayaw na niyang isipin pa ang mga iyon. Sige, umuwi ka na agad. Napabuntong hininga si Francis. Ibinaba ni Anastasia ang telepono at huminga ng malalim. Actually, ayaw pa niyang umuwi. Sapat na iyon basta malusog at ligtas ang kanyang ama. Sa oras na ito, kumatok si Larry sa pinto at lumapit na may dalang kahon sa kanyang mga kamay. Anastasia, nandito ako para dalhan ka. Gulat na napatingin si Anastasia sa kahon na inilagay niya sa mesa. Ano ito? Hulaan mo. Tiningnan ni Anastasia ang kahon na may nakasulat na Cloud Residence No. 1. Parang pangalan ng isang building. Mas mabuting sabihin mo sa akin ng direkta. Ngumiti si Anastasia, ayaw niyang manghula. Ang Cloud Residence No. 1 ay isang marangyang malaking condominium unit na 370 square meters na nagkakahalaga ng 120 milyon. Isa itong nangungunang property unit na marangyang inayos at pinalamutian ng marangyang palamuti, at handa itong manatili. Deserve mo ito. Natapos magsalita si Larry at binuksan ang box. May 6 na susi at isang door card sa loob. Kumunat ang noo ni Anastasia. Para sa akin ba ito? Anastasia, ito ay isang espesyal na pakinabang mula kay Pangulong Presgrave. Pinalitan niya ang iyong tirahan sa Cloud Residence No. 1 unit. Hindi ka ba nagulat at nasasabik tungkol dito? Alisin mo, hindi ko ito kailangan. Malamig na tumanggi si Anastasia. Ayaw niyang tumanggap ng anumang pabor mula sa Presgrave family. Nang mamatay ang kanyang ina, dumaan siya sa napakasakit na pagkabata. Ang kanyang ina ay namatay sa isang marangal na kamatayan, at nawalan siya ng kanyang pinakamalapit na mahal sa buhay. Nang marinig ang kanyang pagtanggi, natulala si Larry ng ilang segundo. Tinanggihan ba niya ang gayong kamangha-manghang perk? Anastasia, hindi ka nagbibiro ha. Isa itong perk na para lamang sa iyo. Si Larry ay 35 taong gulang at walang asawa. Na love at first sight din siya kay Anastasia na bata pa at maganda, pero hindi niya akalain na naunahan na pala ni Elliot.
Sabihin kay President Presgrave na hindi ko kailangan ng espesyal na pagtrato sa kumpanya. Pagkatapos magsalita ni Anastasia, itinulak niya ang kahon kay Larry at inulit ang kanyang mga salita. Alisin mo. Huwag mong gawin sa akin ito. Paano ko sasabihin sa kanya? Tanggapin mo na lang. Nakita ni Larry na interesado si Elliot kay Anastasia. Gayunpaman, matatag pa rin ang sinabi ni Anastasia, ibalik mo ito. Hindi ko talaga kailangan ito. Salamat. Nang makita ni Larry na seryoso siya, kinailangan niyang kunin ang kahon. Sa sandaling ito, si Elliot ay hindi bumalik upang magtrabaho sa kanyang kumpanya na Dominion Corporation, ngunit nagsimulang magtrabaho sa pangunahing opisina ng Bergua sa halip. President Presgrave, hindi ito tatanggapin ni Anastasia kahit ano pa ang sabihin ko, walang magawang ulat ni Larry. Well, madilim ang mga mata ni Elliot. Inasahan na niya ito, ngunit mas mabuti kung mabayaran niya ang kanyang utang sa pamamagitan ng material na mga bagay upang hindi na niya itali ang sarili kay Anastasia sa pamamagitan ng kasal. Sa Tillman Residence, kababalik lang ni Francis. Tumingin siya sa asawang nanonood ng TV sa sofa, saka masayang bumantong hininga at sinabing, Naomi, nakatanggap ako ng tawag ngayon. Hulaan mo kung sino iyon. WHO. Curious na tumingin sa kanya si Naomi. Si Anastasia iyon. Siya ay nakatira sa ibang bansa sa lahat ng mga taon na ito. No wonder I had been unable to contact her, masayang sabi ni Francis. Hindi niya namalaya na biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang asawa, at lumaki ang hinanakit sa mga mata nito. Bakit mo pa siya iniisip? Pinahiya ka niya noon, kaya huwag mo na siyang hayaang bumalik sa bahay na ito. Naomi, matagal na akong nag-iisip, at pakiramdam ko hindi siya ganoong klaseng tao. Dapat mayroong hindi pagkakaunawaan, at gayon paman, napakaraming taon na ang nakalipas. Hayaan mo na lang. Anong hindi pagkakaunawaan? Kinuna ng litrato ni Erica ang kanyang madalas na pagpunta sa ganoong klaseng lugar sa kalagitnaan ng gabi. Matibay ang ebidensya. Talagang hindi inaasahan ni Naomi na babalik ngayon si Anastasia, na pinalayas. Napansin ba niya ang pag-unlad ng aming kumpanya at bumalik upang makipagkompetensya para sa mga ari-arian ng pamilya? Ang lahat ng ito ay pag-aari ng aking anak na babae. Malapit na ang patay kong katawan para makuha ni Anastasia ang kanyang mga kamay dito. Nang makitang hindi natutuwa ang asawa, hindi na nagsalita si Francis at umakyat na siya, medyo pagod. Pagkatapos, mabilis na kinuha ni Naomi ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang anak. Hoy, nanay, Erica, hulaan mo kung sino ang bumalik. WHO. Nakipag-ugnayan ang maliit na B*Turk na si Anastasia sa iyong ama ngayon. Bumalik na siya. Ano? Paano pa siya makakabalik? Siguro nagustuhan niya ang mga ari-arian ng aming pamilya at gusto niyang bumalik para sa isang piraso ng pie. Kapag kasama ako dito, hindi na niya ito gagawin kahit isang daliri. Malamig na umungol si Naomi, puno ng pait ang mukha. Nagawa ko siyang itaboy 5 taon na ang nakakaraan, kaya kahit bumalik siya, maaari ko pa rin siyang itaboy muli. Malaki rin ang tiwala ni Erica dito. Kabanata 6. Napahiya sa harap niya. Sa sandaling ito, si Erica, na nasa isang spa club, ay agad na nakipag-ugnayan kay Hailey matapos ibaba ang tawag ng kanyang ina. Noon, nagsama-sama sila para mawala ang virginity ni Anastasia at pagkatapos ay pinaalis siya ng bahay. Ngayon sila ni Hailey ay naging matalik na magkaibigan, ngunit sa nakalipas na 2 linggo, si Hailey ay nawalan ng kontak sa kanya, at ang tindahan ni Hailey ay sarado din. Kaya naman, hindi alam ni Erica ang ginagawa ni Hailey. Maya-maya ay dumating ang boses ni Hailey sa telepono. Hello, Erica. Hailey, anong ginagawa mo kanina? Bakit sarado ang tindahan mo? Oh, naglalakbay ako. May problema ba? Hailey, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang masamang balita. Si Anastasia ay bumalik sa bansa. Sa isang marangyang villa, si Hailey, na nag-e-enjoy sa serbisyo ng isang katulong sa sofa, sa sobrang takot ay nabitawan niya ang kanyang telepono. Mabilis niyang dinampot, huminga ng malalim, saka kinakabahang nagtanong, kailan pa siya bumalik? Bakit siya bumalik? Panipi, bakit ka ba kinakabahan? Natatakot ka pa rin sa kanya? Wala, nagtatanong lang ako. Sinabi sa akin ng tatay ko. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya,
pero sigurado akong babalik siya para ipaglaban ang mga ari-arian ng pamilya sa akin ngayon, at baka magdulot din siya ng problema sa iyo. Isang flash ng bisyo ang kumislap sa mga mata ni Hailey nang marinig niya iyon. Bakit hindi namatay si Anastasia sa ibang bansa? Sa ganoong paraan, hindi ko kailangang magpanik. Lahat ng tinatamasa ngayon ni Hailey ay pasasalamat sa kanya. Hindi niya kailanman ipaalam kay Elliot ang katotohanan hanggat siya ay nabubuhay. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya na si Anastasia iyon noon. Erica, natatakot din ako na gumanti siya sa akin. Maaari mo bang sabihin sa akin ang lahat ng iyong nalalaman tungkol sa kanya sa hinaharap? I'll be better prepared, sabi ni Hailey kay Erica. Sagot ni Erica, okay, we will deal with her together in the future. Pagkababa ng telepono ay kinagat ni Hailey ang kanyang labi. Anay na siya ngayon na tretuhin na parang isang mayamang binibini, at tanging ang pinakamaganda sa lahat ang mayroon siya. Para makabawi sa kanya, binigay ni Elliot ang lahat ng gusto niya. Lalong naging matako si Hailey, higit pa sa material na kabayaran ang gusto niya. Sa katunayan, gusto niyang maging asawa ni Elliot. Ito ay dapat na ang pinakamasayang bagay sa mundo na maging babae ng isang lalaki tulad ni Elliot. Kaya naman, hinding-hindi niya papayagan si Anastasia na guluhin ang kanyang mga plano. Kahit si Erica ay hindi alam. Kung hindi, magseselo si Erica sa kanya at ilantad siya. Dahil dito, dapat na alam niya ang lahat ng bagay tungkol kay Anastasia, at pinakamahusay na humanap ng paraan para mawala siya sa mundong ito. Sa 5 p.m., dumating si Anastasia sa kindergarten sa oras upang kunin ang kanyang anak. Masayang nagpaalam ang bata sa guro at tumakbo papunta sa kanya. Mommy, kamusta ang school? Ang galing. Gustong-gusto ako ng guro, at gusto rin ako ng mga kaklase ko, masayang ulat ng bata. Paano kung may pansit tayo sa gabi? Okay. Napakaswerte ni Anastasia na nagsilang ng isang batang may tulad na malaanghel na karakter. Mula noong sanggol pa lamang siya, hindi niya hinayaang mag-alala ito sa kanya. Siya ay hindi mapili sa pagkain, siya ay may magandang personalidad, at siya ay isang mabait at mapagmahal na bata. Pagkatapos nilang mamili sa supermarket ay umuwi na sila para magluto ng hapunan. Naglaro ang maliit na bata sa Lego habang nagluluto si Anastasia ng hapunan para sa dalawa. Sa oras na iyon, ang maliit na apartment ay puno ng init at coziness. Mommy, naging maayos ba ang trabaho ngayon? Nag-aalalang tanong ng batang lalaki. Oo, naging maayos. Kinagat ni Anastasia ang kanyang mga labi at ngumiti. Sa harap ng kanyang anak, hindi siya nagreklamo tungkol sa buhay o trabaho. Kahit mahirap ang buhay, matamis ang ngiti ng kanyang anak at kayang lunasan ang lahat ng kalungkutan. Jared, okay lang ba kung isama kita sa lolo mo sa loob ng 2 araw? Tanong ni Anastasia sa anak. Okay, gusto ko rin talagang makita si lolo. Ang maliit na batang lalaki ay kumurap sa kanyang mga mata sa pag-asa. Nang marinig iyon, nakaramdam si Anastasia na komplikado dahil alam niyang tiyak na hindi tatanggapin ni Naomi at ng kanyang anak si Jared. Hindi rin niya ipaalam kay Erica na ipinaglihi ang kanyang anak nang hindi sinasadyang mawala ang kanyang virginity 5 taon na ang nakararaan, at binalak niyang sabihin sa kanyang ama na ipinaglihi niya ang anak sa lalaking mahal niya. Sa gabi, natulog si Anastasia kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ang liwanag ng buwan mula sa labas ng bintana ay sumikat, at ang mag-ina ay nakatulog ng magkasama. Kinaumagahan, pagkatapos na ihatid ang kanyang anak, sumakay si Anastasia ng taxi papunta sa kumpanya. Ang burgwa ay matatagpuan sa isang 8 palapag na gusali sa sentro ng lungsod, na medyo hindi mahalata dahil sa mas matataas na skyscraper sa tabi nito. Gayunpaman, ang tatak na ito ay nakakuha ng katanyagan sa bansa. Ngayong nakuha na ito ng QR, ang halaga nito sa merkado ay pinahusay din. Dahil dito, makalipas ang isang buwan, inanyayahan si Burgua na lumahok sa isang lokal na eksibisyon ng alahas. Ilang serye na idinisenyo ni Anastasia ang napili upang maipakita sa eksibisyon, na isa ring mabisang paraan para sa mga layunin ng pagbabrand. Hindi nagtagal, bumaba si Anastasia sa taxi. Dahil medyo huli na siyang bumili ng almusal, binayaran niya ang pamasahe sa taxi habang kinakagat ang tinapay na hawak niya, pagkatapos ay mabilis siyang naglakad patungo sa bulwagan.
Nang pumasok si Jared sa paaralan sa 8:30 AM, siya ay medyo nagmamadali para sa trabaho noong 9 AM. Sa pasukan sa elevator, sinubukan ni Anastasia ang kanyang makakaya na tapusin ang kanyang almusal bago pumasok sa opisina, dahil hindi nararapat na pumasok habang kumakain. Kaya, napuno niya ang kanyang bibig ng huling malaking subo ng tinapay. Habang ngumunguya siya na nakaumbok ang pisngi ay bumukas ang pinto ng elevator, at biglang bumungad sa kanyang mga mata ang isang gwapo at mature na figure. Naninigas sa loob ng ilang segundo, nilunok niya ang tinapay ng may kahirapan at pumasok ng napakaganda hanggat maaari. Morning, bati ni Elliot sa mahina at magnetic na boses. Umaga, sumagot si Anastasia, at sa sumunod na segundo, nagulat siya sa sarili niyang biglaang pagsinok. Habang sinisinok, naramdaman ni Anastasia na namula ang kanyang mukha ng muntik na siyang masamid sa kanyang tinapay. Ang mas nakakaalarma ay ang elevator ay may mga salamin sa paligid. Ngayon, wala na siyang mapagtatagwan ng kanyang kahihiyan. Tinakpan niya ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang katawan ay nagprotesta na siya ay kumain ng masyadong mabilis, at dumating ang isa pang hindi masyadong eleganteng sinok. Bumaba ang malalim na tingin ni Elliot sa kanyang mukha sa pamamagitan ng salamin habang pinagmamasdan ang awkward na kilos ni Anastasia. Sa wakas, pagdating nila sa 6th floor, sumiksik si Anastasia sa elevator nang bumukas ang mga pinto. Nakaramdam siya ng sobrang hiya na gusto niyang maghukay ng butas at ibaon ang sarili. Ang kalmadong ekspresyon ni Elliot sa kanyang gwapong mukha ay tila pumutok, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang madilim na mga mata. Ang babaeng ito ay hindi maipaliwanag na kawili-wili. Bumalik si Anastasia sa opisina at mabilis na uminom ng ilang higop ng tubig upang gamutin ang kanyang mga sinok, ngunit hindi na maibabalik ang nakakahiyang eksena. Hindi siya magiging ganito kahihiyan kung ito ay ibang lalaki, ngunit ito ay dapat na si Elliot. Siguradong pinagtatawanan niya ako. 10:30 AM. Anastasia, may department meeting ngayon. Sumagot si Anastasia, nakuha ko. Sa meeting room, nakaupo sa isang gilid ng conference room ang department director, si Felicia Evans. Mayroon siyang 8 designer sa ilalim niya, kabilang si Anastasia. Sandali lang. Malapit nang dumating si President Presgrave. Uminom ng tubig si Felicia at kinakabahan na nagkibit-balikat. Sinong mag-aakala na sa isang departmental meeting ay kasangkot din ang big boss? Nakaka-stress ito. Anastasia, kilala mo ba si President Presgrave noon pa? Tiningnan ni Alice si Anastasia ng makahulugan. Agad naman itong itinanggi ni Anastasia. Hindi ko ginawa. Kung gayon, bakit patuloy kang tinatitigan kahapon ni Pangulong Presgrave? Tanong ng isa pang babaeng designer na hindi nasisiyahan. Dapat mong tanungin ito kay Pangulong Presgrave, magalang na tugon ni Anastasia. Ang trabaho ay trabaho, at ang kumpanya ay hindi isang lugar para umibig ka, ni isang lugar na dadaan sa likod ng pinto. Mas mabuting tandaan ninyo itong mabuti. Mariing tinitigan ni Felicia ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos, sumulyap si Alice kay Anastasia. Sa kanyang mga mata, si Anastasia ay isang taong gustong akitin si Elliot upang makakuha ng mataas na kamay. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng opisina, at isang kahangahangang figure ang pumasok. Magiliw na pumasok si Elliot, pagkatapos ay umupo sa yulunan ng mesa. Iisipin ng sino mang makakita sa taong ito na hindi patas ang Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng kayamanan na maaaring tumamba sa kayamanan ng gobyerno, isang gwapong mukha na hinahangaan ng lahat ng nilalang, isang perpektong figure tulad ng Diyos ng araw na si Apollo, isang matikas at prinsipeng ugali, at ang maringal na aura ng isang emperador. Ang lalaking ito ay nabuhay para sa mga babae upang sambahin at sambahin siya. Maging si Felicia ay nagmamadaling ginulo ang kanyang buhok habang inilalabas ang kanyang malambing at pagkababaeng ugali. Bagamat 35 taong gulang na siya, pangarap pa rin niyang makapag-asawa ng mayaman. Magsimula na tayo. Ang mababa at kaakit-akit na boses ay tila malamig. Kabanata 7. Ang planong Haley. Agad na umubo si Felicia. Okay, ang paksa ng pagpupulong ngayon ay ang kompetisyon na ating nilalahukan. Una, binabati kita sa dalawang shortlisted na designer, sina Alice at Anastasia. Itinaas ni Anastasia ang kanyang ulo at sinalubong ang mapanoksong tingin ni Alice. Kung manalo siya sa pagkakataong ito, bibigyan siya ng kumpanya ng malaking bonus. Kaya naman, magkaribal sila.
Agad na sinuri ni Felicia ang sitwasyon ng kompetisyong ito. Bilang isang makaranasang taga-disenyo, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang trabaho. Habang nakatitig si Anastasia sa mesa, bigla siyang nakaramdam ng mga mata sa kanya. Sa paghusga sa direksyon, walang alinlangan na kay Elliot iyon. Malaya na ba talaga ang lalaking ito? Bakit buong araw niya akong tinatitigan? Ang ina ni Anastasia ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Sa totoo lang, ayaw talaga siyang makita ni Anastasia. Bagaman 5 taong gulang pa lamang siya noon, at hindi niya ito masisisi sa anuman, mayroon pa rin siyang uri ng hinanakit sa kanyang puso. Anastasia, sabihin mo sa akin ang iyong opinyon. Bigla siyang hinarap ni Felicia. Kanina lang nagde-daydream si Anastasia, at ngayon ay wala siyang ideya sa sinasabi ni Felicia. Itinaas niya ang ulo niya at nalilitong tumingin kay Felicia. Aling aspeto ang tinutukoy mo? Agad namang namutla ang mukha ni Felicia. How dare someone daydream sa meeting ko? Anastasia, kahit na ikaw ay isang taga-disenyo na ipinadala mula sa punong tanggapan, hindi ka dapat masyadong mayabang at hindi ako pinapansin. Hindi mo ba pinakinggan ang sinabi ko kanina? Si Felicia ay isang malupit na babae at gustong turuan ng leksyon si Anastasia. Napatingin ang ibang mga designer kay Anastasia na parang pinagmamasdan siyang gumagawa ng kalokohan, habang medyo mainit din ang mukha ni Anastasia. Habang hindi niya alam ang sasabihin, isang mahinang boses ng lalaki ang tumunog. Sabihin sa akin kung ano ang natatanging selling point ng iyong disenyo. May paalala si Elliot sa kanya. Pagdating sa kanyang trabaho, agad na naging confident si Anastasia. Ang aking trabaho sa oras na ito ay gumagamit ng platinum, na siyang pinakaangkop na material para sa mga inlay, kasama ang pagdaragdag ng rhodium at palladium. Ang pagtakpan, tigas, at tibay nito ay napakahusay, at ito rin ay isang bihirang material. Ito ay nagtataglay ng isang mahusay na konotasyon, ito ay hindi madaling bumaba ang halaga, ito ay garantisadong hindi magbabago ng kulay, ito ay may mahusay na katatagan, at ito ay angkop para sa mga layunin ng koleksyon. Ang aking mga target na customer ay mga taong mahilig mangolekta at bumili ng mga luxury goods. Nang matapos magsalita si Anastasia ay bigla niyang nahuli ang matalim na tingin ng lalaki sa kanyang kaharap, at agad niya itong iniwasan. In short, mahal, ngumisi si Alice. Hindi ako katulad mo. Nakatuon ako sa mga elemento ng fashion. Sa panahon ngayon, dumarating at umaalis ang mga uso. Sa tingin ko ang aking trabaho ay mas angkop para sa merkado. Kinagat ni Anastasia ang kanyang mga labi at ngumiti. Ang bawat isa sa aming trabaho ay may sariling selling point. Hindi nagtagal, natapos din sa wakas ang pagpupulong. Dumating lamang si Elliot upang makinig at hindi masyadong nagpahayag ng kanyang opinyon. Okay, tapos na ang meeting, anunsyo ni Felicia. Anastasia, manatili ka rito. Baka umalis yung iba, biglang sabi ni Elliot. Hihigop na sana si Anastasia ng tubig para basain ang lalamunan ng halos mabulunan siya sa narinig. Agad siyang napalibutan ng mga nakakainggit at maput na tingin, lalo na si Alice, na masama ang tingin sa kanya na para bang naakit niya si Elliot sa ilang maruming paraan. Nawalan din ng salita si Anastasia. Hindi ba nakikita ng lalaking ito ang sitwasyon ko sa kumpanya? I'm being scorned by other people, and he still have to fan the chismis by doing this. Pagkaalis ng lahat, sumando si Anastasia sa kanyang upuan at malamig na sinabi, may kailangan ka ba, Pangulong Presgrave? Bakit hindi mo tinanggap ang bahay na binigay ko sa iyo kahapon? Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata at tinitigan siya. Bakit ako dapat? Sinabi ko na hindi ako tatanggap ng anumang kabayaran mula sa Presgraves. Muling idiniin ni Anastasia. Dapat isipin mo ang anak mo. Ang lugar na pinili ko ay may magagandang pasilidad na maaaring suportahan siya. Mayroong mas magandang kindergarten para sa mga elite sa komunidad. Ito rin ay mas ligtas at mas angkop para sa iyo na tumira kasama ang iyong anak. Iniwan ni Elliot ang kanyang katayuan bilang isang superior president at naging isang tindera. Ang kanyang sinabi ay lubhang kaakit-akit para kay Anastasia dahil, bilang isang ina, ito ang kanyang pinakamalaking hangarin na mabigyan ang kanyang anak ng pinakamahusay na edukasyon at kapaligiran. Hindi na kailangan. Kaya kung ibigay sa anak ko ang pinakamahusay. Hindi sumang-ayon si Anastasia. Para sa isang negosyanteng tulad niya,
hindi niya maisip na ang pinakamahalagang bagay ay hindi material na kayamanan kundi emosyonal na pagsasama. Hanggat ang kanyang anak ay kasama niya, kahit na siya ay namuhay sa mas mababa sa mga stellar na kondisyon, siya ay magiging mas masaya. Nakasimangot na tinitigan ni Elliot ang walang awa na babae at nakaramdam ng problema. Sa hinaharap, kung hindi ito para sa mga layunin ng trabaho, mangyaring huwag mo akong hanapin muli. Pagkatapos magsalita ni Anastasia, kinuha niya ang kanyang mga dokumento, pagkatapos ay tumayo at umalis. Sa hapon, si Anastasia ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama, na hiniling sa kanya na umuwi para sa hapunan bukas. Gusto rin daw niya itong makita. Kaya, pumayag siya, na iniisip na kailangan niyang umuwi para bisitahin. Sa opisina ng presidente, magandang umupo si Elliot sa kanyang upuan, nakikinig sa ulat ng trabaho ng katulong sa tabi niya. Tingnan mo ang impormasyon tungkol sa ama ng anak ni Anastasia para sa akin. Dahil ang material na kabayaran ay hindi napahanga kay Anastasia, si Elliot ay maaari lamang magsimula sa ibang mga lugar. Magaling. Agad na umalis si Ray para mag-imbestiga. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Elliot, kaya kinuha niya ito at nakitang galing iyon kay Hailey. Hello, malumanay niyang sagot hanggat maaari. Elliot, busy ka ba sa trabaho? Maaari ba akong kumain ng hapunan sa iyo ngayong gabi? Sige, magpapabook ako ng restaurant. Pumayag naman si Elliot. Kung gayon, hihintayin kong sunduin mo ako. Excited si Hailey. Oo naman. Ibinaba ni Elliot ang telepono habang ang mukha ni Hailey ay lumitaw sa kanyang isip. Para sa ilang kadahilanan, walang nararamdaman si Hailey na tulad ng babae mula sa araw na iyon sa kanya. Malabo niyang naalala ang babae noong gabing iyon. Ang kanyang mga labi ay hindi kapani-pani walang malambot, at ang kanyang katawan ay may mahinang bango. Bagamat umiyak siya sa buong proseso, nakakaakit ang boses niya, habang medyo masyadong matalas ang boses ni Hailey. Dahil 5 taon na ang lumipas, sino man ay makararanas ng makabuluhang pagbabago. Kaya, gusto lang ni Elliot na makabawi sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang ginawa niya noong gabing iyon ay nagdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa kanyang buhay. Sa isang fine dining restaurant, dumating si Hailey sa isang bagong Chanel dress, dressing to the nines. Gamit ang mga mamahaling cosmetics at husay ng isang makeup artist, pinaganda niya ang kanyang medyo katamtamang hitsura, ngunit hindi pa rin siya kapansin-pansin. Nabibilang siya sa kategorya ng isang average pretty girl. Hindi siya pangit, pero hindi rin siya kahanga-hanga. Gayunpaman, ngayong gabi, siya ang pinaka-nakakainggit na babae sa buong restaurant. Nakaupo sa tapat niya ang isang top-level na lalaki na gwapo, elegante, kaakit-akit, at naglalabas ng regal aura. Elliot, cheers! Nagkusa si Hailey na itaas ang kanyang baso at buong pananabik na tumingin sa lalaking katapat niya. Bagamat halos 3 linggo na niya itong kilala, si Elliot ay palaging tretuhin siya ng sibil at magalang. Gayunpaman, higit pa riyan ang gusto ni Hailey, dahil gusto niyang maging asawa niya ang puso, katawan, at kalaunan. Ngayon, dahil nakuha niya ang atensyon nito at lahat ng ibinigay nito sa kanya, talagang takot siyang mawala ang lahat. Natuwa siya sa pagiging mayaman. Ang gusto niya ay maibibigay sa kanya sa susunod na segundo. Ang kanyang mga paboritong bagong damit na Chanel ay maaaring ihatid ng direkta sa kanyang pintuan para mapagpilian niya. Kung gusto niya ng isang partikular na bag, makakakuha siya ng isa sa bawat kulay na available. Kung gusto niya ng brilyante na alahas, ang kailangan lang niyang gawin ay piliin ang paborito niya. Ang pakiramdam na ito ay parang lumulutang sa mga ulap, at hindi na nais ni Hailey na mahulog muli sa lupa habang siya ay nabubuhay. Kabanata 8. Pag-uwi sa kanyang anak. Gayunpaman, masama ang pakiramdam ni Hailey na biglang uuwi si Anastasia at malalaman ang katotohanan tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Kung nangyari iyon, mawawala sa kanya ang lahat at mapipilitan siyang mamuhay tulad ng dati. Sa pag-iisip noon, sinabi niya sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kaya naman, nang ihatid siya ni Elliot pabalik sa mansyon pagkatapos ng hapunan, malumanay na pinapasok ni Hailey ang lalaki sa bahay. Elliot, gusto mo bang pumasok sa loob at uminom ng tsaa? Hindi salamat, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Pero natatakot akong mag-isa, gusto kong makasama mo ako.
Agad na sinubukan ni Hailey na paglaruan ang pakikiramay ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapanggap na natatakot. Kukunin ko si Natasha para samahan ka. Inabot ni Elliot ang kanyang cellphone. Hindi. Pakiusap. Ang kumpanya mo lang ang gusto ko. Pero may gagawin talaga ako sa trabaho. Sa susunod na lang siguro. Marahang tumingin sa kanya si Elliot. Magpahinga ka ng mabuti. Magandang gabi. Nadismaya si Hailey nang marinig ang sagot ng lalaki, ngunit ang maamong ugali ng lalaki ay nagudyok sa kanya na huminto sa pagpipilit ng mapang-akit habang siya ay mapait na tumango. Sige na. Pagtutok ng mga mata sa kotse ni Elliot, nakagat niya ang labi habang umaasang nasa yakap siya ng lalaki. I swear gagawin ko siyang lalaki isang araw. Ako ang magiging babae na kinaiinggitan ng bawat babae. Samantala, nagpa siya si Anastasia na gugulin ang kanyang magandang araw sa pag-inspeksyon sa ilang outlet kasama si Felicia. Habang mabilis na lumipas ang oras, tinawag niya itong isang araw at umalis sa trabaho ng mas maaga kaysa karaniwan, bandang 4:30 PM, sa pag-aakalang gusto niyang iuwi ang kanyang anak upang makita ang kanyang ama. Sa kabilang banda, espesyal na ipinaalam ni Francis ang kusinero sa Tillman Residence na maghanda ng hapunan para sa pagdating ni Anastasia, ngunit tiniyak ni Naomi na ang kusinero ay naghahanda lamang ng mga paboritong lutuin ng kanyang anak, at hindi na inisip si Anastasia. Hindi nagtagal, lumapit ang kasambahay at nagtanong, "Madam, sabi ni Old Master Tillman na ang sugpo ay paborito niyang Mistress Anastasia, kaya naman sinabihan niya akong bumili. Sigurado ka bang ayaw mong ipagluto ko sila?" "Syempre hindi. Sige, lutuin mo ang mga hipon, ngunit siguraduhing maanghang ang lasa nito na nais ng B*Turk na hindi niya ito kinain." Sagot ni Naomi. Sa sandaling gawin ng dalaga ang sinabi sa kanya, si Naomi ay naiwang galit na iniisip ang balak ni Anastasia na umuwi. Sa kaibuturan niya, hindi niya maiwasang isipin na bumalik si Anastasia para sa isang piraso ng malaking pay ngayong mahusay na ang kalagayan ni Francis at ng kanyang kumpanya na nakaipon sila ng kayamanan sa bilyon-bilyon. Hanggat ako ay nasa pamilyang ito, makakalimutan ni Anastasia ang kanyang bahagi ng mana. Nay, alam mo bang babalik si Anastasia para sa hapunan? Si Erica ay pumasok sa pinto sa pagkabigo. Tumanggaw si Naomi. Pinipilit ng tatay mo na sumama siya sa amin sa hapunan, at wala akong masabi tungkol dito. 5 taon na. I wonder kung kumusta na siya ngayon. Napaawang ang labi ni Erica. Gaano kahusay ang buhay niya. She didn't even finish her university studies when she left at 19. The way I see it, she must be back for the inheritance kasi she's been struggling to make ends meet. Napaungol si Naomi sa kawalan ng kasiyahan. Hindi mo dapat hayaang kunin niya ang akin, inay. Pagmamayari ko ang lahat ng pag-aari ni Itay, matapang na sabi ni Erica, na para bang siya ang nararapat na tagapagmana ng kanyang ama. Siyempre, wala siyang kinalaman sa mana, mariing sagot ni Naomi. Sige, magme-makeup ako at isusuot ko ang bago kong damit. Si Erica ay umakyat sa itaas nang matapos niya ang kanyang mga salita, iniisip na dapat niyang ipakita kay Anastasia na ang kanyang lugar sa Tillman family ay hindi mapapalitan. Sa kabilang banda, sumakay si Anastasia ng taxi at papunta sa Tillman residence kasama ang kanyang anak habang tinuturuan ang huli kung ano ang gagawin mamaya. Mabuti na lang at matalinong bata ang kanyang anak na naunawaan ang sinabi sa kanya ni Anastasia na nakakatunaw ng puso kaya agad niya itong niyakap at hinalikan. Iyan ang aking mahal na anak. Sa kaibuturan niya, nakiramay siya sa sarili niyang anak, sa pag-aakalang baka iba ang pakikitungo nito kung ipanganak ito sa ibang pamilya. Kasabay nito, nakita niyang kabalintunaan para sa kanyang presensya na tretuhin sa isang hindi kanais-nais na paraan sa bahay ng kanyang ama. Samantala, si Francis ay nagkataong nasa pintuan niya. Mas maaga siyang umalis sa kanyang opisina kaysa sa karaniwan niyang ginagawa dahil hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang anak na babae, na 5 taon nang wala sa kanya. Maya-maya, may nakita siyang taxi na paparating sa direksyon niya at naglakad palapit dito nang huminto ang sasakyan. Pagkatapos, lumabas sa sasakyan ang isang babae na may slim figure, at siya pala si Anastasia. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang batang lalaki na sumulpat mula sa likod ni Anastasia at tuluyang natulala sa kanyang nakita. Paano na ang aking anak na babae ay may isang maliit na batang lalaki na mukhang 4 o 5 taong gulang sa kanya? Siya ba?
hindi maiwasan ni Francis na magulat sa kanyang nakita. Samantala, tumingin si Anastasia sa kanyang ama, na pagtanto kung gaano siya katanda pagkatapos ng 5 taon. Dahil doon, nagsimula siyang magkaintindihan tungkol sa nangyari noon habang sinisisi ang sarili dahil sa hindi niya pakikipag-ugnayan kay Francis sa nakalipas na 5 taon. Bumalik na ako, Dad. Hinawakan ni Anastasia ang kamay ng kanyang anak at naglakad palapit kay Francis. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak at sinabing, Jared, batiin mo ang iyong lolo. Lolo, tumangala si Jared at tinawag si Francis. Lolo. Nagulat si Francis nang marinig niya ang boses ng bata, nakatingin kay Jared nang may pagtataka. Ito ang, apo ko. May anak ka na. Oo, tatay. Ang kanyang pangalan ay Jared, at siya ay 3.5 taong gulang. Tumanggi si Anastasia na sabihin kay Francis ang aktwal na edad ng kanyang anak dahil ayaw niyang maisip ng kanyang ama nang ipanganak niya si Jared. 3.5 taong gulang, at ganito na siya katangkad. Hindi makapaniwala si Francis na mayroon na siyang gwapong apo. Oo, napangiti si Anastasia. Ano ang tungkol sa ama ng iyong anak? Tanong ni Francis. Hindi ko siya tumira simula nang ipanganak ko si Jared, sagot ni Anastasia. Oo, kasama ko lang si nanay palagi, lolo, dagdag ng bata. Napuno ng luha ang mga mata ni Francis nang malaman niyang wala siyang ginawa para tulungan ang kanyang anak na palakihin ang kanyang apo. Ako ay isang kakilakilabot na lolo. Ang masama, pinalayas ko ang sarili kong anak na babae 5 taon na ang nakararaan. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ang lahat, Anastasia. Patawarin mo sana ako. Sigurado akong babayaran kita. Si Francis ay nalulula sa sarili niyang kasalanan. Hindi na kailangan yan. Kami ni Jared ay namamahala ng maayos sa aming sarili. Ayaw ni Anastasia na mabigatan siya ng kasalanan ng kanyang ama. Pumasok ka na. Hayaan mong yakapin kita, aking sinta Jared. Yumuko si Francis at niyakap si Jared, sa pag-aakalang pinakain ng husto ang bata dahil sa matibay nitong pangangatawan. Maliban dito, ipinagmamalaki niya kung gaano kaganda ang sariling apo, dahil sa tingin niya ay si Jared ang pinakagwapong bata na nakita niya. Sa sandaling pumasok si Anastasia sa parlor kasama ang kanyang ama, nakita ni Naomi ang kanyang asawa na karga-karga ang isang bata sa kanyang mga bisig at nagtatakang nagtanong, sino ang batang iyon, hubby? Naomi, ito ang anak ni Anastasia. Nanganak siya noong nasa ibang bansa siya. Masayang ginawa ni Francis ang anunsyo, na ipinakita ang kanyang kagalakan sa pagdating ng kanyang apo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalaking panghihinayang ay ang hindi pagkakaroon ng isang anak na lalaki, kahit na hindi siya partikular sa pagkakaroon ng isa. Sa makatuwid, itinuring niya ang anak ng kanyang anak na lalaki tulad ng sa kanya dahil si Jared ay inapo pa rin ng kanyang kadugo. Ano? Natigilan si Naomi nang malaman na ang bata ay anak ni Anastasia. Nanay, malamig na bati ni Anastasia kay Naomi. Nako, mahal, hindi namin alam na naging ina ka na pagkatapos ng 5 taon. Bakit wala kang sinabi sa amin? Nagkunwaring ipinakita ni Naomi ang kanyang pag-aalala, sa pag-aakalang ito ay isang kinakailangang hakbang na gawin kahit sa harap ng kanyang asawa. Sino ang ama? Bakit wala siya dito? Naomi, si Anastasia ang nagpapalaki sa bata mag-isa. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Francis na huwag nang magtanong ng mga hindi kinakailangang tanong. Sa sandaling iyon, naisip kaagad ni Naomi na gagamitin ni Anastasia ang kanyang anak para kunin ang mas malaking bahagi ng mana, na itinuturing silang dalawa na mas malaking banta, nang mapansin niya kung gaano kamahal ni Francis ang bata. Oh, isang single mother, nakakaantig at marangal, sabi ni Naomi na may sarcastic na tono. Tila naramdaman ng bata ang ipinahiwatig ng tono ni Naomi, tumingin ang bata sa babae at nagtanong, sino ka? Nanghihinang tumingin si Naomi sa bata at sinabing, batiin mo ang iyong lola. Sabi ng nanay ko, matagal nang namatay ang lola ko, kaya kamusta ang lola ko? Tanong ng bata, ang kanyang kainosentehan at kadalisayan ay hindi direktang nagsasabi ng masamang intensyon ni Naomi. Oh gosh, tignan mo itong bata. Ang bastos niya. Anastasia, kung hindi mo siya tuturuan ng asal, paano mo inaasahan na mabubuhay siya ng disente kapag siya ay lumaki na? Tinanong ni Naomi ang pagpapalaki kay Anastasia sa isang inis na paraan. Ang pag-uugali ng anak ko ay wala sa iyo.
Tumayo si Anastasia para sa kanyang anak. Kabanata Siyam. Salungatan sa mana. Alam ang mahirap na kasaysayan sa pagitan ng mga babae, pinandilatan ni Francis si Naomi at tinuruan siya. Kakadating lang ni Anastasia at ng anak niya, kaya hindi mo na kailangang maging sarcastic. Pakisamahan mo siya, pwede. Sino ang bata, Mom? Lumabas si Erica sa hagdanan at naging curious siya nang makita ang kanyang ama na may kalong-kalong anak. Mag-ingat ka sa bibig mo. Ito ang pamangkin mo na ipinanganak ng kapatid mo noong nasa ibang bansa siya, malungkot na sagot ni Naomi. Agad na dilat ang mga mata ni Erica. Ano? Pagkatapos ay naglakad siya pababa ng hagdan at palapit kay Anastasia. Bakit hindi mo ipinaalam sa amin ang tungkol sa anak mo? Anong mali? Hindi ba siya nakikita? Paano mo nasabi ang ganyan, Erica? Si Jared ay bahagi na ng ating pamilya ngayon, kaya gusto kong bawiin mo ang iyong mga sinabi. Malungkot na pinandilatan ni Francis ang ginang. Napansin ni Naomi ang reaksyon ng kanyang asawa at agad na nagtanim ng matinding sama ng loob kay Anastasia, nahihirapang paniwalaan na nagbago ang ugali niya kay Erica dahil lang kay Jared. Di Dad, ipinapakita ko lang ang concern ko sa kanya. Mapait na tumayo si Erica para sa sarili. Halika dito. Isasama kita sa garden para mamasyal. Gustong makipag-bonding ni Francis kay Jared. Pagkaalis ni Francis kasama si Jared, nilapitan ni Erica si Anastasia with a glacial smile. Nakipagrelasyon ka sa isang lalaking may asawa at isinilang mo ang anak sa labas, hindi ba? Habang puno ng puot ang mga mata ni Anastasia, hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni Erica at Hailey noon. For that, she told herself na hinding-hindi niya mapapatawad ang dalawa dahil sa ginawa nila sa kanya. Hindi sa iyo ang negosyo ko, malamig na sagot ni Anastasia. Sa ilang kadahilanan, nagsimulang isipin ni Erica na naging mas maganda si Anastasia nang ang huli ay nagbigay ng mas nangingibabaw na aura ngayon, kumpara sa kung sino siya 5 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng inggit sa kagandahan ni Anastasia. Akala niya ay wala ng ibang haad lang matapos umalis ang una sa Tillman family, nagulat lamang siya sa kanyang maputi na balat, hubog na figure, at kalmadong kilos nang muli silang magkita. Lalaki, hindi man lang siya mukhang nanganak noon. Anastasia, hindi ko alam kung ano ang balak mong bumalik dito, ngunit binabalaan kita kalimutan mo ang tungkol sa anumang kalokohang ideya na nasa iyong isipan. Ang pamilyang ito ay walang kinalaman sa iyo, pananakot ni Naomi sa kanya. Anastasia glacially chuckled at nagtanong, bakit hindi? Noong unang itinayo ng aking ama ang kanyang kumpanya, ang aking mga lolo't lola ay namuhunan din dito, ngunit pareho kayong may pisngi na kunin ang lahat ng walang ginagawa. Ikaw, alamin ang iyong lugar, Anastasia. Pinalayas kita sa pamilya Tillman 5 taon na ang nakararaan, at palagi kong magagawa ang parehong bagay muli. Sinubukan ni Erica na takutin si Anastasia. Ang tatay ko lang ang tanging taong binalikan ko sa pamilyang ito, na walang kinalaman sa inyong dalawa. Higit pa rito, magagawa ng tatay ko ang anumang gusto niya sa kanyang mana, na, muli, wala sa iyong pag-aalala. Pinabulaanan ni Anastasia sina Erica at Naomi, pinagtatawanan silang dalawa. Sa pagsasalita tungkol dyan, huwag mong isipin na makakakuha ka ng mas malaking bahagi ng mana sa iyong anak. Kinagat ni Naomi ang kanyang mga ngipin. Buhay pa ang tatay ko at malayo pa ang mararating sa buhay niya, pero pareho kayong hindi titigil sa pag-uusap tungkol sa kanyang mana. Gusto mo na ba siyang mawala? Kung ganoon nga, sisiguraduhin kong mahaba ang buhay niya para makalimutan ninyong dalawa ang pagmamana ng kanyang kayamanan. Malamig na tugon ni Anastasia. Alam na mahal lang nina Erica at Naomi ang pera ng kanyang ama sa halip na ang lalaki mismo. Ikaw, natigilan si Naomi ngunit agad ding nagsalita para iligtas ang sarili sa kahihiyan. Siya ang asawa ko, kaya syempre gusto ko siyang mabuhay ng matagal. Mabilis na ipinagtanggol ni Erica ang kanyang ina. Anong pinagsasabi mo, Anastasia? Mahal ng nanay ko ang tatay ko. Gayunpaman, inabot ni Anastasia ang kanyang telepono at umupo sa sopa, tumanggi na aliwin ang mag-ina. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang dalaga sa paghahain ng mga ulam habang si Francis naman ay naghanda ng 2 pang ulam na hindi maanghang para sa apo. Nang makita iyon, sina Naomi at Erica ay nasangga dahil nakikita nila sa mga mata ni Francis na nagsisimula ng mabawi ni Anastasia ang kanyang pabor sa kanyang anak.
Ano ang iyong trabaho, Anastasia? Curious na tanong ni Francis habang kumakain. Nag-aral ako ng disenyo ng alahas noong ako ay nakatira sa ibang bansa, at ako ngayon ay isang taga-disenyo sa Burgwa. Hindi masama, ang Burgwa ay isang malaking pangalan. Pinuri ni Francis si Anastasia. Naghahanap din ako ng trabaho, Dad. Kasalukuyan akong nag-i-interview bilang isang modelo ng auto salon. Desperadong ipinakilala ni Erica ang kanyang trabaho sa kanyang ama. Anong klaseng trabaho yan? Mas mabuting umalis ka na bago mo ako mapahiya. Sinaman ng tingin ni Francis si Erica, binigyan siya ng isang mahigpit na tingin. Hobby, nagsasaya lang si Erica habang ginagalugad ang mga pagkakataon sa paligid niya. Sigurado akong pupunta siya sa kumpanya mo sa hinaharap. Agad na tumayo si Naomi para sa kanyang anak. Ano ang maaari niyang gawin sa aking kumpanya? Isang receptionist. Malamig na ungol ni Francis. Sa kabilang banda, si Erica ay nagtanim ng matinding sama ng loob kay Anastasia, na sinisisi siya sa hindi direktang paglalantad ng kanyang mga pagkukulang. Lolo, kahangahangang designer ang nanay ko. Nakisali pa siya sa International Jewelry Design Competition, masayang sabi ni Jared. Ang mga salita ng bata ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni Francis. Talaga, iyan ay kahangahangang. Jared, bibigyan kita ng regalo mamaya sa hapon, kaya sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Okay. Oo naman, salamat, Lolo. Magalang na ipinahayag ng batang lalaki ang kanyang pasasalamat. Habang natutuwa si Anastasia na mahal ng kanyang ama si Jared sa kabila ng kanyang sorpresa, lalo pang naiinis sina Naomi at Erica sa presensya ng bata, na itinuring itong isang mapanlinlang na batang lalaki na dapat nilang ingatan, sa kabila ng kanyang murang edad. Pagkatapos kumain, dinala sila ni Francis sa pinakamalapit na shopping mall, kung saan binilhan niya ang apo ng mga mamahaling regalo, kabilang ang mga robot na laruan at Lego. Bagamat libo-libo ang halaga nito, hindi siya nagdalawang isip na bayaran ang mga ito. Tama na, tatay. Huwag mo siyang i-spoil. Mabilis na sinubukan ni Anastasia na pigilan ang kanyang ama. Sige, iyon lang para sa araw na ito. Bibilhan ko ulit siya ng iba sa loob ng ilang araw. Nakaramdam pa rin ng pananabik si Francis na ipakita ang kanyang mabuting pananampalataya. Ayos lang, Lolo. Hindi ko na kailangan ng mga laruan dahil marami na ako nito. Mature na sagot ng bata, na lalong lumaki kay Francis habang hinahaplos ng huli ang ulo ng bata. Nang matapos sila sa kanilang pamimili, pinasakay ni Francis ang kanyang anak at apo pabalik sa kanilang apartment. Sa sandaling makita niya ang gusali, nagsimula siyang mag-isip na oras na para sa kanya na bumawi kay Anastasia dahil ang kanyang kumpanya ay gumawa sa kanya ng malaking kapalaran sa mga nakaraang taon. Matapos makita ang kanyang ama, niyakap ni Anastasia si Jared. Jared, mukhang gustong-gusto ka ng lolo mo. Gusto ko rin siya, masayang sabi ni Jared sabay pout. Mommy, pwede mo bang sabihin kung nasaan si Daddy? Napatigil si Anastasia sa harap ng hindi may iwasang tanong na alam niyang itatanong ni Jared. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya ng seryoso at sinabing, hindi ko alam kung nasaan siya, Jared. Kung tutuusin, baka hindi na natin siya makikita, pero kahit papaano, I promise I'll be by your side. Mahal kita, darling. Tumanggaw si Jared at itinaas sa ere ang kanyang Lego. Sige, maglalaro ako ngayon. Sige, tumanggaw si Anastasia, pinapanood ang kanyang anak na binubuksan ang kanyang mga bagong laruan habang nawawala ang sarili sa kanyang mga iniisip. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi mahirap hanapin ang ama ng kanyang anak dahil sigurado siyang sina Erica at Hailey ang sagot dyan. Kung tutuusin, naniniwala siya na niloko siya ng mga ito para matulog sa isang gigolo, ngunit dahil doon, nanumpa siyang hinding-hindi niya ipaalam sa anak ang nakakahiyang propesyon ng kanyang ama. Ayos lang, mahal ko si Jared, at sapat na iyon para sa aming dalawa. Ngayong gusto na rin siya ng tatay ko, sa palagay ko ay wala nang makakapagpasaya pa sa buhay ko kaysa sa kalagayan ng mga bagay sa puntong ito. Kabanata Siyam, Salungatan sa Mana. Alam ang mahirap na kasaysayan sa pagitan ng mga babae, pinandilatan ni Francis si Naomi at tinuruan siya. Kakadating lang ni Anastasia at ng anak niya, kaya hindi mo na kailangang maging sarcastic. Pakisamahan mo siya, pwede. Sino ang bata, Mom?
Lumabas si Erica sa hagdanan at naging curious siya nang makita ang kanyang ama na may kalong-kalong anak. Mag-ingat ka sa bibig mo. Ito ang pamangkin mo na ipinanganak ng kapatid mo noong nasa ibang bansa siya, malungkot na sagot ni Naomi. Agad na dilat ang mga mata ni Erica. Ano? Pagkatapos ay naglakad siya pababa ng hagdan at palapit kay Anastasia. Bakit hindi mo ipinaalam sa amin ang tungkol sa anak mo? Anong mali? Hindi ba siya nakikita? Paano mo nasabi ang ganyan, Erica? Si Jared ay bahagi na ng ating pamilya ngayon, kaya gusto kong bawiin mo ang iyong mga sinabi. Malungkot na pinandilatan ni Francis ang ginang. Napansin ni Naomi ang reaksyon ng kanyang asawa at agad na nagtanim ng matinding sama ng loob kay Anastasia, nahihirapang paniwalaan na nagbago ang ugali niya kay Erica dahil lang kay Jared. Di dad, ipinapakita ko lang ang concern ko sa kanya. Mapait na tumayo si Erica para sa sarili. Halika dito. Isasama kita sa garden para mamasyal. Gustong makipag-bonding ni Francis kay Jared. Pagkaalis ni Francis kasama si Jared, nilapitan ni Erica si Anastasia with a glacial smile. Nakipagrelasyon ka sa isang lalaking may asawa at isinilang mo ang anak sa labas, hindi ba? Habang puno ng puot ang mga mata ni Anastasia, hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni na Erica at Hailey noon. For that, she told herself na hinding-hindi niya mapapatawad ang dalawa dahil sa ginawa nila sa kanya. Hindi sa iyo ang negosyo ko, malamig na sagot ni Anastasia. Sa ilang kadahilanan, nagsimulang isipin ni Erica na naging mas maganda si Anastasia nang ang huli ay nagbigay ng mas nangingibabaw na aura ngayon, kumpara sa kung sino siya 5 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng inggit sa kagandahan ni Anastasia. Akala niya ay wala ng ibang haad lang matapos umalis ang una sa Tillman family, nagulat lamang siya sa kanyang maputi na balat, hubog na figure, at kalmadong kilos nang muli silang magkita. Lalaki, hindi man lang siya mukhang nanganak noon. Anastasia, hindi ko alam kung ano ang balak mong bumalik dito, ngunit binabalaan kita kalimutan mo ang tungkol sa anumang kalokohang ideya na nasa iyong isipan. Ang pamilyang ito ay walang kinalaman sa iyo, pananakot ni Naomi sa kanya. Anastasia glacially chuckled at nagtanong, bakit hindi? Noong unang itinayo ng aking ama ang kanyang kumpanya, ang aking mga lolo't lola ay namuhunan din dito, ngunit pareho kayong may pisngi na kunin ang lahat ng walang ginagawa. Ikaw, alamin ang iyong lugar, Anastasia. Pinalayas kita sa pamilya Tillman 5 taon na ang nakararaan, at palagi kong magagawa ang parehong bagay muli. Sinubukan ni Erica na takutin si Anastasia. Ang tatay ko lang ang tanging taong binalikan ko sa pamilyang ito, na walang kinalaman sa inyong dalawa. Higit pa rito, magagawa ng tatay ko ang anumang gusto niya sa kanyang mana, na, muli, wala sa iyong pag-aalala. Pinabulaanan ni Anastasia sina Erica at Naomi, pinagtatawanan silang dalawa. Sa pagsasalita tungkol dyan, huwag mong isipin na makakakuha ka ng mas malaking bahagi ng mana sa iyong anak. Kinagat ni Naomi ang kanyang mga ngipin. Buhay pa ang tatay ko at malayo pa ang mararating sa buhay niya, pero pareho kayong hindi titigil sa pag-uusap tungkol sa kanyang mana. Gusto mo na ba siyang mawala? Kung ganoon nga, sisiguraduhin kong mahaba ang buhay niya para makalimutan ninyong dalawa ang pagmamana ng kanyang kayamanan. Malamig na tugon ni Anastasia. Alam na mahal lang nina Erica at Naomi ang pera ng kanyang ama sa halip na ang lalaki mismo. Ikaw, natigilan si Naomi ngunit agad ding nagsalita para iligtas ang sarili sa kahihiyan. Siya ang asawa ko, kaya syempre gusto ko siyang mabuhay ng matagal. Mabilis na ipinagtanggol ni Erica ang kanyang ina. Anong pinagsasabi mo, Anastasia? Mahal ng nanay ko ang tatay ko. Gayunpaman, inabot ni Anastasia ang kanyang telepono at umupo sa sopa, tumanggi na aliwin ang mag-ina. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang dalaga sa paghahain ng mga ulam habang si Francis naman ay naghanda ng 2 pang ulam na hindi maanghang para sa apo. Nang makita iyon, sina Naomi at Erica ay nasangga dahil nakikita nila sa mga mata ni Francis na nagsisimula ng mabawi ni Anastasia ang kanyang pabor sa kanyang anak. Ano ang iyong trabaho, Anastasia? Curious na tanong ni Francis habang kumakain. Nag-aral ako ng disenyo ng alahas noong ako ay nakatira sa ibang bansa, at ako ngayon ay isang taga-disenyo sa Burgwa. Hindi masama, ang Burgwa ay isang malaking pangalan. Pinuri ni Francis si Anastasia. Naghahanap din ako ng trabaho, Dad.
Kasalukuyan akong nag-i-interview bilang isang modelo ng auto salon. Desperadong ipinakilala ni Erica ang kanyang trabaho sa kanyang ama. Anong klaseng trabaho yan? Mas mabuting umalis ka na bago mo ako mapahiya. Sinama ng tingin ni Francis si Erica, binigyan siya ng isang mahigpit na tingin. Hobby, nagsasaya lang si Erica habang ginagalugad ang mga pagkakataon sa paligid niya. Sigurado akong pupunta siya sa kumpanya mo sa hinaharap. Agad na tumayo si Naomi para sa kanyang anak. Ano ang maaari niyang gawin sa aking kumpanya? Isang receptionist. Malamig na ungol ni Francis. Sa kabilang banda, si Erica ay nagtanim ng matinding sama ng loob kay Anastasia, na sinisisi siya sa hindi direktang paglalantad ng kanyang mga pagkukulang. Lolo, kahanga-hangang designer ang nanay ko. Nakisali pa siya sa International Jewelry Design Competition, masayang sabi ni Jared. Ang mga salita ng bata ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni Francis. Talaga, iyan ay kahanga-hangang. Jared, bibigyan kita ng regalo mamaya sa hapon, kaya sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Okay. Oo naman, salamat, Lolo. Magalang na ipinahayag ng batang lalaki ang kanyang pasasalamat. Habang natutuwa si Anastasia na mahal ng kanyang ama si Jared sa kabila ng kanyang sorpresa, lalo pang naiinis sina Naomi at Erica sa presensya ng bata, na itinuring itong isang mapanlinlang na batang lalaki na dapat nilang ingatan, sa kabila ng kanyang murang edad. Pagkatapos kumain, dinala sila ni Francis sa pinakamalapit na shopping mall, kung saan binilhan niya ang apo ng mga mamahaling regalo, kabilang ang mga robot na laruan at Lego. Bagamat libo-libo ang halaga nito, hindi siya nagdalawang isip na bayaran ang mga ito. Tama na, tatay. Huwag mo siyang i-spoil. Mabilis na sinubukan ni Anastasia na pigilan ang kanyang ama. Sige, iyon lang para sa araw na ito. Bibilhan ko ulit siya ng iba sa loob ng ilang araw. Nakaramdam pa rin ng pananabik si Francis na ipakita ang kanyang mabuting pananampalataya. Ayos lang, Lolo. Hindi ko na kailangan ng mga laruan dahil marami na ako nito. Mature na sagot ng bata, na lalong lumaki kay Francis habang hinahaplos ng huli ang ulo ng bata. Nang matapos sila sa kanilang pamimili, pinasakay ni Francis ang kanyang anak at apo pabalik sa kanilang apartment. Sa sandaling makita niya ang gusali, nagsimula siyang mag-isip na oras na para sa kanya na bumawi kay Anastasia dahil ang kanyang kumpanya ay gumawa sa kanya ng malaking kapalaran sa mga nakaraang taon. Matapos makita ang kanyang ama, niyakap ni Anastasia si Jared. Jared, mukhang gustong-gusto ka ng lolo mo. Gusto ko rin siya, masayang sabi ni Jared sabay pout. Mommy, pwede mo bang sabihin kung nasaan si Daddy? Napatigil si Anastasia sa harap ng hindi may iwasang tanong na alam niyang itatanong ni Jared. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya ng seryoso at sinabing, hindi ko alam kung nasaan siya, Jared. Kung tutuusin, baka hindi na natin siya makikita, pero kahit papaano, I promise I'll be by your side. Mahal kita, darling. Tumanggaw si Jared at itinaas sa ere ang kanyang Lego. Sige, maglalaro ako ngayon. Sige, tumanggaw si Anastasia, pinapanood ang kanyang anak na binubuksan ang kanyang mga bagong laruan habang nawawala ang sarili sa kanyang mga iniisip. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi mahirap hanapin ang ama ng kanyang anak dahil sigurado siyang sina Erica at Hailey ang sagot dyan. Kung tutuusin, naniniwala siya na niloko siya ng mga ito para matulog sa isang gigolo, ngunit dahil doon, nanumpa siyang hinding-hindi niya ipaalam sa anak ang nakakahiyang propesyon ng kanyang ama. Ayos lang, mahal ko si Jared, at sapat na iyon para sa aming dalawa. Ngayong gusto na rin siya ng tatay ko, sa palagay ko ay wala nang makakapagpasaya pa sa buhay ko kaysa sa kalagayan ng mga bagay sa puntong ito.